master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 61 hanggang 70. Ang dakilang security guard. Like ka naman dyan, master. Maraming salamat. Kabanata 61, gusto ni Huya ng paghihiganti. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas ng distillery sina Yusuf Zoc at Jerome Hart sakay ng isang lumang van, kasama si Yusuf Zoc na binabagtas ang mga kalsada pabalik sa lungsod mula sa kanyang alaala. Si Jerome Hart, na nakaupo sa passenger seat, ay paminsan-minsang sumusulyap kay Yusuf Zoc. Anong tinitingnan mo? May bulaklak ba ako sa mukha? At, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo naiwasan ang balang iyon? Mabilis na naging mas malapit sina Yusuf Zoc at Jerome Hart sa pamamagitan ng pangyayaring ito, na nagbabahagi ng isang ugnayan bilang mga magkakaibigan na magkasamang hinarap ang buhay at kamatayan. Natawa si Jerome Hart, sabihin mo sa akin kung paano mo nahanap ang mga pressure point ni Manager Meng, at sasabihin ko sa iyo kung paano ko naiwasan ang bala. Umikot ang mga mata ni Yusuf Zoc, kalimutan mo na yan, kunwari hindi ako nagtanong. Sa totoo lang, hindi naman malaking bagay yon. Ang pamilya ko ay may lahing tradisyonal na medisinang Chino. Ang lolo ko sa tuhod ay isang doktor na dating naglalakbay at gumagamot ng mga tao sa buong bansa. Noong sinaunang panahon, kung walang mga eroplano o kotse, kadalasan silang naglalakad o nakasakay sa mga kabayo. Madalas silang makatagpo ng mga pagnanakaw ng mga bandido, kaya ang pag-aaral ng martial arts ay para rin sa pagtatanggol sa sarili. Ang kasanayang ito ay naipasa sa maraming henerasyon, paliwanag ni Jerome Hart. At kumusta naman ang tsigang mo? Natatawang sabi ni Yusuf Zoc, ang kakayahang umiwas ng mga bala, isang seryosong kasanayan iyan. Isa lamang itong hanay ng mga ehersisyo upang mag-relax at pasiglahin ang mga kalamnan, na hindi maituturing na tsigang. Hindi pa nga ako nakakarating sa bungad, sabi ni Jerome Hart habang umiiling. Kung ayaw mong sabihin, kalimutan mo na lang. Tumigil sa pagtatanong si Yusuf Zoc. Tiyak na may mga sikreto si Jerome Hart, at hindi nararapat na alamin at ilagay siya sa isang mahirap na sitwasyon. Paano mo planong harapin ang ikatlong kapatid o ikalimang Panginoon na iyon? Tanong ni Jerome Hart pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip. Naimbestigahan na nila ang apat na lalaking nakaitim kanina at nalaman nilang ipinadala sila ng isang taong nagngangalang Third Brother, na kumikilos sa ilalim ng utos ni Fifth Master. Sinasabing sinusunod lamang ni Third Brother ang mga utos ng Fifth Master. Kaya, ang utak sa likod ng mga aksyon ay si Fifth Master. Gayunpaman, hindi pa talaga nakikita ng apat na tulisan si Fifth Master, kilala lamang nila siya sa pamamagitan ng reputasyon at hindi nila alam kung ano ang kanyang trabaho o kung ano ang kanyang hitsura. Sa ngayon, wala ng oras. Pagkatapos ni Ginang, nalutas na ang usapin ni Wilcox, magkakaroon ako ng oras para hanapin ang ikatlong kapatid na iyon. Ang paghahanap sa kanya ang dapat magtulak sa akin kay Fifth Master, sagot ni Yusuf Zoc. At kapag nahanap mo na si Fifth Master, ano na? Mausisang tanong ni Jerome Hart. Hindi pa ako nakapag-isip ng ganoon kalayo, umiling si Yusuf Zoc. Hindi ako naniniwala sa iyo, sabi ni Jerome Hart na may di makapaniwala. Napansin kong mukhang pabaya ka, pero ang totoo ay tuso ka naman. Gayunpaman, binabalaan kita, huwag mong gamitin ang alinman sa mga panlilinlang mo kay Ruth. Ruth, ano ang relasyon mo sa MS ko? Wilcox, pinaikit ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata. Ano yung MS ko? Si Wilcox ba? Sumagot si Jerome Hart nang may pagkadismaya, tandaan mo ang posisyon mo. MS, si Wilcox ang amo mo, ang nakatataas sa iyo. Tinatanong ko ang tungkol sa relasyon mo sa kanya, hindi para sa isang lektura. Tinitigan ni Yusuf Zoc si Jerome Hart, na agad ding sinaman ng tingin, hindi nagpatinag. Ayaw kong sabihin, ha? Tapos tatanungin ko na lang si MS. Wilcox, sadyang pang-aasar sa kanya ni Yusuf Zoc. Biglang nagpakawala ng mapait na tawa si Jerome Hart,
Alam niyang pinoprovoke lang siya ni Yusuf Zok. Umiling siya at sinabing, nanirahan siya sa bahay ko ng 1 taon noong bata pa siya, kaya sa palagay ko ay parang kapatid ko na siya. Nako, mga kaibigan ko noong bata pa ako, sarkastiko at pangungot siya ni Yusuf Zok, na parang natamba ang isang garapon ng suka. Maaari mo namang sabihin iyan. Isinaayos pa nga ng mga pamilya namin ang kasal para sa amin noon, sabi ni Jerome Hart, habang nakangisi kay Yusuf Zok. Sus Mariosep, mahinang mura ni Yusuf Zok, mapait ang pakiramdam at hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Batid niya ang sarili niyang katayuan at alam niyang hindi niya kailanman maaabot si Ruth Wilcox, ngunit ang marinig ang tungkol sa mga kasunduan sa kasal ng iba sa kanya ay nagpabalisa sa kanya, sa mga kadahilan ng hindi niya maipaliwanag. Haha, parang interesado ka kay Ruth. Humagalpak ng tawa si Jerome Hart. Ano, hindi ako maaaring maging interesado sa kanya. Sumulyap si Yusuf Zok kay Jerome Hart at sinabing, ang isang maamong babae ay dapat ligawan ng isang Ginoo. Hindi ka ba nag-iisip kapag nakakakita ka ng magandang babae? Ah, may katuturan naman, tumanggo si Jerome Hart at sinabing, pero wala na akong nararamdaman para kay Ruth. May girlfriend ako noong kolehiyo, at ngayon ay mayroon na akong isang taong talagang gusto ko. Ah, totoo ba? Agad na nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zok. Siyempre totoo yan. Matagal nang hindi na nababanggit ng mga pamilya namin ang lumang birong iyan. Noong pumunta ako para gamutin ang lolo niya, binanggit niya iyon, at sinabi ko sa kanya na may kasintahan na ako na gusto ko at naghahanda pa nga kami para magpakasal. Ano ang sabi ng lolo niya? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Siyempre, binati niya ako. Malamang na pinagsisihan ni Wilcox ang birong iyon pagkatapos niyang sabihin iyon. Total, hindi naman karapat-dapat ang katayuan ko sa pinakamamahal niyang apo, at malamang gugustuhin ng pamilya Wilcox na magpakasal si Ruth sa mas mayamang angkan. Kung talagang ako ang pinakasalan ng apo niya, wala itong may dudulot na benepisyo sa kanilang pamilya. Isa pa, walang masama, pero mas maliit na ang pagkakataon mo. Sabi ni Jerome Hart, habang kinukutya si Yusuf Zok. Oo nga, alam kong wala akong pagkakataon. Nagkibit-balikat si Yusuf Zok. Si Ruth Wilcox ay isang sisni, at isa lamang siyang palaka, medyo may kamalayan siya sa sarili. Hehe, umiling si Jerome Hart habang nakangiti, piniling huwag nang magpatuloy. Pag-usapan natin ang isang seryosong bagay. Nasangkot kita sa isyu ngayon, at dahil dyan, pasensya na. Huwag nating hayaan si MS. Kung alam na alam ito ni Wilcox, hindi makakabuti para sa kanya na marinig iyon. Tumigil na sa pagbibiro si Yusuf Zok at inamin na kasalanan nga niya ang insidente ngayon dahil sa panghihimasok niya kay Jerome Hart. Hindi naman malaking bagay yon, pero kahit anong mangyari sa hinaharap, hindi na ako makikialam pa. Kapag nalaman ito ng lolo ko, siguradong hindi na niya ako papayagang maglakbay ng malayo. Ganoon ba kahigpit ang pagkontrol sa iyo ng lolo mo? Oo, lagi siyang nag-aalala na hindi pa ako lumalaki, nahihiyang sabi ni Jerome Hart. Haha, bibisitahin kita sa Jiangxi kapag libre ako. Kapag libre ako, pupunta ako sa kabisera para bisitahin ka. Ipasyal mo ako sa paligid ng kabisera kung gayon. Siguro sa taglamig, kapag may bakasyon ang kasintahan ko sa taglamig, pwede kaming pumunta roon. May bakasyon ba sa taglamig ang girlfriend mo? Estudyante pa rin ba siya? Nagulat si Yusuf Zok, humanga na si Jerome Hart ay may kinalaman sa isang undergraduate. Graduate student. Mabilis na paglilinaw ni Jerome Hart. Kuwait. Habang patungo sa sentro ng lungsod sina Yusuf Zok at Jerome Hart, nakatanggap din ng balita si Tio Wu mula sa dalampasigan ng Shanghai mula sa gawaan ng alak. Nasira ang trabaho, at nasira ang mga kamay ni Fenger. Si Fenger ay isa sa 5 tigre sa ilalim ni Tio Wu, isang espesyal na yaman para sa kanya. Pero ngayon, nasira ang asset na ito. Nang marinig ang ulat sa telepono, si Tio Wu, nakakabangon lang sa kama, ay may madilim at mapanglo na ekspresyon sa kanyang mukha dahil hindi niya inaasahan na ang taong iyon ay magiging ganoon kahirap pakisamahan. Sige, naiintindihan ko. Ipadala si Fenger kay doktor. Ang lugar ni Wang, ang tagapag-ayos ng buto. May tradisyon ang pamilya niya sa paggamot ng mga buto, marahil ay may pagkakataon pa. At saka, sabihin mo kay Little Knife,
Nabisitahin ako sa Jade Pavilion, mamaya. At ipadala ang iba pang mga nabigong alipor sa Myanmar upang magtibag ng mga bato, at mas mabuting huwag na silang bumalik anumang oras sa lalong madaling panahon. Naiintindihan ko po, Tiyo Wu. Ibinaba na ng nasa kabilang linya ang telepono. Nagbihis si Tiyo Wu at tumungo sa garahe, pagkatapos ay nagmaneho palabas ng kanyang vilya gamit ang kanyang segunda manong QQ. Tama, ang kilalang-kilalang si Tiyo Wu ng Shanghai Beach ay nagmamaneho ng isang segunda manong QQ na mukhang nagkakahalaga lamang ng ilang libong yuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 62, hindi nawala ang A6 ni Senior Sister Yusuf Zop. Sa interogasyon sa bodega na iyon, nalaman din niya at ni Jerome Hart ang kinaroroonan ng A6, nakaparada ito sa parking lot ng Panglay Park, at kahit noong natagpuan ni na Yusuf Zop at Jerome Hart ang A6, nasa ignition pa rin ang mga susi ng kotse. Gayunpaman, nilooban ang bag na katad ni Jerome Hart sa kotse, nawala ang pera, ngunit naroon pa rin ang iba pang mga gamit. Magkano ang nawala sa iyo? Babayaran kita. Medyo nakaramdam ng pagkakasala si Yusuf Zok, dahil nasangkot si Jerome Hart sa gulo na ito dahil sa kanya. Kalimutan mo na yan. Umiling si Jerome Hart. Driver lamang si Yusuf Zok, gaano karaming pera ang kaya niyang makuha. Nandoon pa rin ang mga card ko, kaya kailangan ko lang maghanap ng ATM para makapag-withdraw ng pera. At saka, ihatid mo na lang ako diretso sa istasyon ng tren. Hindi ko nadadalawin si Ruth. Sumulyap si Jerome Hart sa oras. Tumawag siya para magpabook ng tiket sa tren pagkababa niya ng eroplano, kaya wala nang natitirang oras. Tiningnan din ni Yusuf Zok ang oras. Pasado 6:00 na ng umaga, at kung isasama niya si Jerome Hart sa istasyon at pagkatapos ay babalik, tiyak na maaantala niya ang mahahalagang bagay ni Ruth Wilcox, kaya umiling siya at sinabing, MS. May mahahalagang bagay na dapat asikasuhin si Wilcox ngayon. Kailangan kong bumalik sa hotel ng 8:00. Bakit hindi ka muna magpahinga sa hotel ng isang araw at umalis ngayong gabi? Hindi ko kaya, kailangan ko nang umuwi. Kaya, tulungan mo akong ibaba ang mga libro ko, at sasakay ako ng taxi papunta sa istasyon. Sa dinami-dami ng libro, paano mo nagagawang buhatin lahat ng mag-isa? Paano kung ganito, iwan mo ang mga libro mo sa kotse, at kapag may oras ako, hahanap ako ng courier service para ipadala ang mga ito sa iyo. Magiging maginhawa ito, at ihahatid ang mga ito diretso sa iyong tahanan. Hindi naman ito gaanong magagastos. Sige, isusulat ko ang address para sa iyo. Nag-isip si Jerome Hart at sumang-ayon. Ang pagdadala ng ilang kahon ng mga libro ng mag-isa ay talagang hindi magagawa, at dahil may mga serbisyo ng surir kahit saan, mas maginhawa ang direktang paghahatid sa kanyang tahanan. Matapos makahanap ng papel at panulat at may sulat ang address ng kanyang bahay, kinuha ni Jerome Hart ang kanyang bag at lumabas ng kotse. Sa sandaling iyon, ibinaba ni Yusuf Zok ang bintana ng kotse, ngumisi, at sinabing, mag-ingat ka sa daan, at halika't hanapin mo ako para magsaya kapag nasa Beijing ka na sa susunod. Oo naman, ikaw rin. Mag-ingat ka sa mga taong yan, hindi sila simple. At huwag mong idamay si Ruth dito. At saka, heto, para sa iyo ito. Kumuha si Jerome Hart ng isang supot na tela mula sa kanyang bag, na siyang naglalaman ng silver needle. Para saan? Hindi ko alam kung paano gamitin yan, naguguluhan na sabi ni Yusuf Zok. Ngumiti si Jerome Hart at sinabing, pumunta ka sa isang bookstore at bumili ng libro tungkol sa acupuncture. Magsanay ka sa iyong sarili. Parang nabulunan si Yusuf Zok, hindi ka natatakot na baka saksakin ko ang sarili ko hanggang sa mamatay. Hindi kita hiniling na gamutin ang mga malulubhang sakit. Ayos lang ito para sa mga maliliit na problema, tulad ng pananakit ng lalamunan o pananakit ng binti. Isa pa, maaaring saksakin ng iba hanggang sa mamatay, pero tiyak na hindi mo gagawin iyon. Alis na ako. Natapos ni Jerome Hart ang pagsasalita ng may dalawang kahulugan at sumakay na ng taxi, sabay kaway kay Yusuf Zok mula sa loob. Tumawa ng mahina si Yusuf Zok. Si Jerome Hart ay isang kawili-wiling tao, at tiyak na mayroon siyang kwento, batay sa kanyang pambihirang reflexes sa pag-iwas sa mga bala. Sigurado si Yusuf Zok na ang lalaking iyon ay isang dalubhasa na mahusay na naitago ang kanyang mga kasanayan.
Mula sa isang pamilya ng tradisyonal na medisinang Chino, kahanga-hanga talaga. Bumantong hininga si Yusuf Zoc, lumipat sa likurang bahagi, at mabilis na nagmaneho palayo. Alas 7:15 ng umaga, bumalik si Yusuf Zoc sa Marriott, at hindi pa bumababa sina Ruth Wilcox at ang kanyang grupo. Tumungo siya sa bar para tanungin ang ka-era kung mayroon itong numero para sa courier service, dahil karamihan sa kanila ay nag-aalok na ngayon ng mga serbisyo sa pagsundo. Plano niyang iwan ang 3 kahon ng mga libro sa hotel at ipakuha ang mga ito sa courier service. Dahil malapit nang sumakay si Ruth Wilcox sa kotse, at hindi pa malinaw kung ilang tao ang kailangang magkasya, kinailangang ibaba ang 3 kahon ng mga libro. May mga business card nga ang ka-era mula sa mga courier service na nag-aalok ng pagkuha, at dahil sa dami ng mga kumpanyang dumadaan, inabot niya ang maraming card mula sa SF Express, YTO, ZTO, at iba pa kay Yusuf Zoc. Matapos kunin ang mga business card, tumawag si Yusuf Zoc ng courier service habang papunta sa taas. Mayroon pa siyang 500,000 na pera sa kanyang silid, na kailangan niyang kolektahin at maglaan ng oras para ideposito sa bangko. Sinabi ng serbisyo ng surir na maaari silang magpadala ng isang tao para kunin ang mga item sa loob ng 1 oras, at dahil sa bigat ng 3 kahon ng mga libro, tinatayang aabot sa mahigit 200 yuan ang halaga ng selyo. Total, ang 3 mabibigat na kahon ay itinuturing na malalaking bagay. Hindi naging isyo ang pera para kay Yusuf Zoc, at nang bumaba siyang muli, inabot niya ang 1,000 yuan sa ka-era, at hiniling dito na ipadala ang 3 kahon ng mga libro. Sinabi rin niya sa ka-era na ang anumang natitirang pera ay kanya na para itago bilang tip. Masayang sumang-ayon ang ka-era, hindi naman gaanong problema. Pagdating ng surir, magbayad na lang ang kailangan niya, at hindi na niya kailangang punan pa ang address. Eksaktong 8:00 ng umaga, ang nasa oras na si Ruth Wilcox, na maayos ang pananamit at tapos na ang kanyang make-up, ay bumaba ng hagdan sa tamang oras. Kasama niya ang kalihim ng kumpanya at 2 pang kawani, isang lalaki at isang babae. Hindi na kailangang isama ang buong team para sa presentasyon ng plano sa Parker Group, kaya 3 tao lang ang isinama niya. Nailipat na ni Yusuf Zoc ang 3 kahon sa ibaba at nalinis na rin ang likurang upuan. Matapos makapasok sa kotse ang 4 na miyembrong grupo ni Ruth Wilcox, direktang sinabi ni Ruth, sa punong tanggapan ng Parker, at siya nga pala, nasaan si Wen Shuai? Nagtrabaho siya hanggang 2:00 ng hating gabi at hindi siya makapanatiling gising, kaya nakatulog na lang siya. Sumakay siya ng tren kaninang umaga at nakaalis na. Nakiusap siya na kamustahin kita, sagot ni Yusuf habang nagmamaneho. Mahinang tugon ni Ruth Wilcox, hindi na gaanong nagsalita. Total, dahil may iba pang naroon, hindi niya magawang makipag-usap ng basta-basta kay Yusuf. Hindi kalayuan ang gusali ng punong tanggapan ng Parker Group mula sa Marriott Hotel. Sa katunayan, makikita ang punong himpilan ng Parker mula sa mga silid ng Marriott. Ito ang dahilan kung bakit pinili ni Ruth Wilcox na manatili sa Marriott, dahil sa kalapitan nito. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa trapiko, kahit na may siksikan, hindi rin magtatagal ang paglalakad papunta roon. Wala pang 15 minuto, dahan-daang ipinarada ni Yusuf ang kotse sa labas ng gusali ng Parker. Ang napagkasunduang oras ng pagkikita ay 8:30 ng umaga, kaya dumating si Ruth Wilcox ng 15 minuto ng mas maaga. Yusuf, sumabay ka sa amin sa loob, biglang niyaya ni Ruth Wilcox si Yusuf na pumasok sa loob pagkalabas niya ng kotse. Nagulat si Yusuf sa hiling niya, dahil hindi pa nga siya nakakalabas ng kotse. Driver lamang siya, at bagamat nagtatrabaho rin siya bilang bodyguard, nasa Shanghai siya, kung saan malabong maharap si Ruth Wilcox sa anumang panganib. Ngunit ngayon, iginiit ni Ruth Wilcox na sumama siya sa kanila. Gusto sanang tumanggi ni Yusuf, ngunit bahagyang napakunot ang noo ni Ruth Wilcox at seryosong tumingin sa kanya. Ayaw niyang makipagtalo kay Yusuf sa harap ng iba. Bigla na lang ngumiti si Yusuf, iniisip na mabuti pang umalis na lang. Tutal, wala namang makakakilala sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mukha, kinuha ang susi ng kotse at lumabas ng sasakyan, saka itinaas ang kanyang telepono sa vibrate mode. Binigyan ni Ruth Wilcox si Yusuf ng tinging sumasang-ayon.
Sa kabila ng kanyang pabiro, siya ay naging napakamaingat at maalalahanin sa kanyang trabaho. Lahat kayo, ilagay ninyo sa vibrate ang mga telepono ninyo, o mas mabuti pa, patayin ninyo ang mga ito, utos ni Ruth habang kinukuha ang sarili niyang telepono at iniabot ito sa company secretary, sabay sabi, patayin ninyo. Opo, binibini, Wilcox, ang kalihim ng kumpanya, na maingat ding nakadamit ng isang propesyonal na kasuotan, ay mukhang partikular na kaakit-akit, na walang alinlangang nakaakit ng maraming sulyap. Tara na, nang makitang nakaset na ng lahat ang kani-kanilang mga telepono para mag-vibrate o kaya'y pinatay ang mga ito, buong tapang na naglakad si Ruth Wilcox papunta sa gusali ng Parker. Gayunpaman, nang nakakailang hakbang pa lamang sila, isang busina ang narinig mula sa kanilang likuran, may pumipindot ng busina ng kotse. Lumingon ang grupo na may pagkalito. Vroom! Isang kulay pilak puting Lamborghini ang huminto sa harap nila, at pagkabukas ng pinto, isang gwapong lalaking nakasalamin at nakasot ang biglang lumabas. Senior sister, ikaw talaga. Tumawa ng malakas ang gwapong lalaki habang mabilis na naglalakad papunta kay Ruth Wilcox. Nagpakita rin ng kaunting ngiti si Ruth Wilcox at humakbang pasulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 63 Tyler Nash. Knox Nash, ang tagal nating hindi nagkita. Sabi ni Ruth Wilcox, habang bukas palad at maagap na inaabot ang kanyang kamay. Ate Ruth, huwag na tayong makipagkamay, ano kaya kung yakapin na lang natin? Sabi ng gwapong lalaki, sabay kindat kay Ruth Wilcox habang tinatanggal ang salamin niya. Haha, ang pilyo mo pa rin, natatawang sabi ni Ruth Wilcox habang binawi ang kamay niya nang hindi niyayakap si Knox Nash. Manatili tayo sa pakikipagkamay, sabi ni Knox Nash na may pilyong ngiti, sabay hawak sa kamay ni Ruth Wilcox at masiglang nakipagkamay dito ng 2 beses. Nakatayo si Yusuf Zoc sa likuran ni Ruth Wilcox na walang ekspresyon ang mukha, sa sandaling ito, hindi siya nagkunwaring walang pakialam, ito talaga ang lumitaw nang marinig niya ang apelyidong Nash, na agad na nagpainit ng kanyang kalooban. Hinayla ni Ruth Wilcox ang kamay niya at ngumiti, ikaw ba ang punong tagasuri ngayon? Kung ako ang punong tagasuri, aaprubahan ko na lang agad. Pero hindi ako, pinsan ko yan. Gaya ng alam mo, intern ako ngayon, hawak ko lang ang titulong Vice President, paliwanag ni Knox Nash, at saka itinuro niya sa parking attendant, hinihagis sa kanya ang susi ng kotse habang tumatakbo palapit ang attendant. Nakilala ng attendant ang hudyat at tuwang-tuwa, kaya sumakay siya sa sports car, saka umatras at maayos itong ipinarada sa isang parking space. Umakyat tayo at mag-usap, magbibigay ako sa iyo ng ilang impormasyon mula sa loob sa susunod na araw. Pero sana ayos lang kayo, mataas ang inaasahan ng pinsan ko para sa fendo mo, sabi ni Knox, sabay senadorya sa kanya na magpatuloy. Pinsan mo si Tyler Nash, di ba? Tanong ni Ruth Wilcox habang naglalakad sila. Oo, siya ang kasalukuyang unang vice-presidente ng angkan. Siya ang nangunguna sa proyekto ni Sanya. Pinipilit niyang gumawa ng pangalan para sa sarili niya, alam mo na, bulong ni Knox Nash. Tumanggaw si Ruth Wilcox, lubos na nauunawaan na sa loob ng isang malaking korporasyon tulad ni Parker, tiyak na mayroong ilang mga pangkat ng kapangyarihan. Ang mga miyembro ng pamilya Nash, tulad niya, ay nagsusumikap ding mag-iwan ng marka at makakuha ng pagkilala mula sa Board of Directors ng angkan. Nabalitaan na ni Ruth Wilcox ang tungkol kay Tyler Nash, siya ang pangalawang anak ng chairman ng Parker Group, na mayroon ding isa pang anak na lalaki at isang anak na babae, na pawang nagtatrabaho sa loob ng Parker Group. Ang punong tanggapan ng Parker ay isang maringal na gusali, na may libu-libong empleyado na nagtatrabaho sa loob. Dagdag pa rito, malawak ang saklaw ng negosyo ng grupo, kabilang ang real estate, mga kumpanya ng parmasyutiko, transportasyon sa karagatan, industriya ng automotive, at marami pang iba, na sumasaklaw sa malaking bilang ng mga industriya. Ang Parker, na nagsimula sa mga industriyal na negosyo, lalo na sa industriya ng parmasyutiko, ay may mga pabrika sa maraming probinsya at lungsod sa buong bansa. Ang conference room sa ika-12 palapag ang naging lugar para sa mga presentasyon tungkol sa estratehiya noong araw na iyon. Ayon sa revelasyon ni Knox Nash, hindi lamang mga kinatawan mula sa fendo ang dumalo,
kundi pati na rin ang dalawa pang kumpanya, at ang dalawang iyon ay hindi matatalo sa usapin ng lakas. Pinangunahan ni Knox Nash ang lahat papunta sa conference room at nakipagkwentuhan sandali kay Ruth Wilcox bago umalis. Bagamat hindi siya ang punong tagasuri ng araw na iyon, siya ang pangunahing tagapag-ugnay, na responsable sa lahat ng bagay sa lugar. Siyempre, bilang isang intern, wala siyang kapangyarihang magdesisyon. Maaari lamang siyang magmasid at makinig, pinagbawalang magpahayag ng anumang opinyon. Hindi siya anak ng chairman, isa lamang siyang pamangkin at isang bagong graduate, sumasailalim sa isang yugto ng pag-aayos sa loob ng grupo, at walang awtoridad na magsalita. 8:30 ng umaga, isang matangkad at binata ang pumasok sa conference room kasama ang isang grupo ng mga tao. Ang matangkad na lalaki ay mukhang nasa huling bahagi ng kanyang 20 anyos, medyo maitim ang balat, at seryoso siya at hindi nakangiti. Matapos makipagkamay kay Ruth Wilcox, parehong naupo ang magkabilang panig sa magkabilang gilid ng mesa ng komperensya. Ms. Wilcox, maaari ka nang magsimula. Wala akong masyadong oras. Wika ni Tyler Nash sa mahina ngunit mapag-utos na boses, na napakalakas na kahit si Ruth Wilcox ay kinabahan. Malakas ang aura ni Tyler Nash. May kasabihang ang kayamanan ay nagbubunga ng kayabangan, na nagpapahiwatig na ang mga mayayaman ay kadalasang may kahangahangang presensya dahil sa kanilang kayamanan. Isa si Tyler Nash sa mga taong iyon, na mukhang dominante, at hindi mahilig sa mga pangungutya. Siyempre, sumulyap din si Tyler Nash sa kalihim ng kumpanya at kay Yusuf Zoc bukod sa iba pa, ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Tiningnan lang niya si Ruth Wilcox ng walang ekspresyon, na nag-iiwan sa isa na nagtataka kung ano ang nasa isip nito. Sige, Mr. Mga Nash, mga direktor, ipapakilala ko na ngayon ang istilong panukala sa pagpaplano ng ating Fangdo Group para sa vacation resort sa Sanya. Tumayo si Ruth Wilcox, naglakad papunta sa projector sa meeting room, at pinaandar ito gamit ang isang remote control. Ang projector, na mayroon ng nakasaksak na USB, ay nagpakita ng isang magandang dinamikong tanawin. Ito ang tanawin mula sa itaas ng buong resort na maingat na dinisenyo ng kanyang koponan, at sinimulan niya itong formal na ipaliwanag. Tahimik na nakinig si Yusuf Zoc sa presentasyon ni Ruth Wilcox habang palihim ding binabantayan si Tyler Nash. Tila kontento na si Tyler Nash at ang kanyang koponan sa vacation resort, paminsan-minsan ay tumatango at nagbubulungan, lahat ay may ngiti sa kanilang mga labi. Napakadedikado ni Ruth Wilcox sa pagkakataong ito, kaya perpekto ang kanyang panukala. Nagsalita siya ng mahigit kalahating oras, tinalakay ang mga negosyo sa hinaharap, mga target na customer, at mga operasyon ng vacation resort, bukod sa iba pang mga aspeto. Sa panahong ito, paminsan-minsan ay nagtataas din si Tyler Nash ng ilang mga tanong, na isa-isang sinagot ni Ruth Wilcox. Ate, ang ganda ng proposal mo. Kaya pala tinawag kang henyo ng lahat noong nag-aaral pa ako. Ngayon naiintindihan ko na. Pagkasabi ni Ruth Wilcox, biglang sinabi ni Knox Nash ang pahayag na ito. Nagulat ang ibang mga manager sa sinabi ni Knox Nash, at humagalpak din ng tawa si Tyler Nash. Bagamat tila casual ang sinabi ni Knox Nash, hindi direktang ipinaalam nito sa lahat na kilala niya si Ruth Wilcox. Binigyan ni Ruth Wilcox si Knox Nash ng isang mapagpasalamat na tingin, alam niyang malaking tulong ang komento nito. Aba, napakaganda talaga nito. Sa prinsipyo, interesado ako sa panukala ng iyong Fangdo. Sa ngayon, maaari ka munang bumalik at maghintay ng balita. Mamaya na ako gagawa ng pinal na desisyon at ipapaalam ko sa iyo si Knox. Hindi agad nagdesisyon si Tyler Nash at sadyang nagpakakol. Naiintindihan ko, Mr. Nash. Tumayo si Ruth Wilcox kasama ang kanyang koponan, nakipagkamay muli kay Tyler Nash, at pagkatapos ay umalis kasama si Yusuf Zoc at ang iba pa. Phew! Pagkababa sa kotse, bumantong hininga si Ruth Wilcox at sinabing, magtagumpay man tayo o hindi, ibinigay natin ang lahat. Ngayon, lahat ay maaaring magbakasyon ng 7 araw, lahat ng gastusin ay sasagutin ng kumpanya, kasama na ang akomodasyon at mga tiket sa eroplano pabalik, at isang bonus na 10,000 yuan bawat tao. Xiaoke, pakisabihan naman ang lahat mamaya. Naiintindihan ko, Ms. Wilcox. Salamat, Binibini. Wilcox, nakangiting sabi ng kalihim ng kumpanya.
Sige, bumalik na tayo sa hotel, sabi ni Ruth Wilcox, habang nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, habang pabalik na sa hotel sina Ruth Wilcox at Yusuf Zoc, bumalik si Tyler Nash ng Parker sa kanyang opisina at naupo roon habang naninigarilyo. May kumatok sa pinto, si Knox Nash iyon, na pumasok na nakangiti. Anong meron, pare? Bakit hindi mo pinakikinggan ang mga panukala sa pagpaplano ng ibang mga kumpanya? Hindi na kailangan. Ako dapat ang mag-alaga sa kapatid mo sa paaralan, at saka, magaling talaga ang ginawa niya. Nakangiting sabi ni Tyler Nash habang naghahadges ng sigarilyo kay Knox Nash. Sinindihan ang sigarilyo, masiglang tumango si Knox Nash, "Kuya, tunay na may talento si Ruth Wilcox. Ang pagbibigay sa kanya ng proyekto sa resort ay titiyak na magagawa ito ng maayos." Hey, tumawa lang si Tyler Nash at tumango. Tawagan mo siya at sabihin mong, huminto si Tyler Nash, sabihin mong gusto ko siyang imbitahan sa hapunan mamayang gabi, para pag-usapan ng detalyado ang panukala. Kung mapipinal natin ang nilalaman, maaari na nating pirmahan ang kontrata bukas. Oo, I really mo na lang ng ganyan. Pwede ka nang umalis, at alam mo na kung saan magpapabok para sa hapunan, gawin mo na yan para sa akin. Sige, aalis na ako. Tumawa si Knox Nash at tumango, pinatay ang sigarilyo niya, at umalis. Gayunpaman, pagkaalis pa lang ni Knox Nash sa opisina ni Tyler Nash, naging pangit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Maaaring hindi alam ng iba kung anong klaseng tao ang kapatid niya, pero paano niya hindi malalaman? Ang kapatid niyang si Tyler Nash ay isang bastos na tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 64, Isang Tao. Si Tyler Nash, na tila matuwid at isang maginoo, ay bise-presidente rin ng isang malaking grupo ng korporasyon. Ngunit sa katotohanan, siya ay isang kasuklam-suklam, marumi at walang kwentang tao. Sa paningin ni Knox Nash, ang kanyang pangalawang tiyuhin ay isang Menniokis, isa ring bisexual. Hiniling sa kanya ni Tyler Nash na magayos ng hapunan kasama si Ruth Wilcox para sa gabing iyon, di umano'y para kumpirmahin ang kontrata para sa susunod na araw. Sa katunayan, nang dumalo si Ruth Wilcox sa hapunan, hindi na siya nakatakas sa mga kamay ng kanyang pangalawang tiyuhin. Naalala ni Knox Nash na ang kanyang pangalawang tiyuhin ay laging may dalang mga aphrodisiac at iba pang gamot para sa date rape sa kanyang bag, hindi mabilang na tao na ang kanyang napinsala gamit ang mga ito. Nitong mga nakaraang taon, mayroong isang mayamang pangalawang henerasyon sa Taiwan na nagngangalang Errol Cook na dalubhasa sa pagbibigay ng droga at panggagahasa sa mga kilalang tao, at niloko pa niya ang kanyang madrasta. Ngunit si Tyler Nash ay mas kasuklam-suklam pa kaysa kay Errol Cook. Bilang isang batang ipinanganak sa labas ng pangunahing linya ng pamilya, si Knox Nash ay may hawak na napakaliit na porsyento ng mga shares sa kumpanya at hindi kailanman hahawak ng malaking kapangyarihan sa angkan ng Parker dahil hindi siya direktang nagmula sa linya. Ang mga pinsan niya lang ang kaya niyang tulungan. Siyempre, si Knox Nash ay isang manggugulo at isang maliit na bastos din, ngunit palagi siyang naniniwala na ang pang-aakit sa mga babae ay hindi dapat maging mababa. Maaari siyang maging walang kabuluhan ngunit hindi kailanman malazwa. At ang pangalawang tiyuhin niya ay talagang malazwa, mas masahol pa sa pinakamababa. Gayunpaman, dahil kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pangalawang tiyuhin, kailangan niyang sundin ang mga utos nito at hindi niya maaaring magbigay ng anumang impormasyon kahit kanino. Kung magbibigay man siya ng impormasyon sa kahit kanino, siguradong mapapahamak ang kahihinatnan na kalalabasan para sa kanya. Bumalik siya sa kanyang opisina, nagsindi ng sigarilyo, at malalim na nagmuni-muni. Si Ruth Wilcox ang kanyang senior sa universidad. Pareho silang nag-aral sa UK at, dahil mga Chino sila, madalas silang magkasamang dumadalo sa mga pagtitipon, na bumuo ng isang malapit na komunidad. Noong nasa paaralan, si Ruth Wilcox ay isang tunay na kagandahan, na hinahangaan ng marami. Maging si Knox Nash ay nagnasa sa kanyang alindog ngunit mahigpit niya itong tinanggihan. Sa katunayan, hindi man lang siya sinulyapan ni Ruth Wilcox. Alam din ni Knox Nash na kakaunti lamang ang mga lalaking iginagalang ni Ruth Wilcox. Noong mga panahong nag-aaral sila sa ibang bansa, kahit kailan ay hindi niya narinig na may karelasyon ito. Hindi rin madalas pumunta si Ruth Wilcox sa mga nightclub o gumawa ng mga katulad na aktibidad.
Isa siyang partikular na matatag at may gulang na babae. Maraming taong may personal na problema ang humingi ng payo sa kanya, kaya naman may iginagalang siyang posisyon sa kanilang lipunan. At ngayon, nababagabag siya sa pagtulong sa kanyang tusong pangalawang tiyuhin na mag-ayos ng isang pagpupulong kay Ruth Wilcox. Pagkatapos humikit ng 3 o 4 na sigarilyo at mag-isip ng mabuti, sa wakas ay nadial ni Knox Nash ang numero ng telepono ni Ruth Wilcox. Nang panahong iyon, dumating na si Ruth Wilcox sa hotel kasama si Yusuf Zoc at iba pa. Tinawagan niya si Yusuf Zoc sa kanyang silid upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Sarah Zoc at upang maghanda para sa ilang araw na pamamasyal sa Shanghai, gaya ng ipinangako niya kay Sarah. Bago pa niya masimulan ang pakikipag-usap kay Yusuf Zoc, tumunog ang kanyang telepono at sinenyasan niya si Yusuf Zoc na umupo. "Knox, ano iyon?" Nakangiting tanong ni Ruth Wilcox habang sinasagot ang tawag. "Senior sister, nagdala ka ba ng bodyguard sa Shanghai?" Natural lang na nakangiti si Knox Nash at laging mukhang masayahin at mabait sa lahat. "Ah, bakit mo natanong yan?" Nagulat si Ruth Wilcox. "Wala naman masyado, nagtataka lang," natatawang sagot ni Knox Nash. "Nagdala ako ng driver," sabi ni Ruth Wilcox, ramdam na may iba pang ibig sabihin si Knox Nash, pero hindi siya direktang nagtanong. "Ah," tugon ni Knox Nash, at nagpatuloy, "Ganito kasi, kinausap ako ng pangalawang tiyuhin ko. Sabi niya, walang isyu sa prinsipyo ng iyong panukala sa pagpaplano, halos kumpirmado na ito, ngunit may ilang detalye na kailangan niyang talakayin sa iyo. Kaya, plano kanyang imbitahan sa hapunan mamayang gabi sa Yilo Italian Restaurant ng 7:30 p.m. At saka, nabanggit ng pangalawang tiyuhin ko na kapag napag-usapan na ang mga detalye, dapat ay handa ng pirmahan ang kontrata bukas." "Talaga, ang galing," bulalas ni Ruth Wilcox, halos mapatalon sa tuwa. Ang pagkuha ng malaking order na ito ay tiyak na makakakuha ng kanyang mga pangunahing puntos sa kanyang pamilya, at bibigyan nila siya ng malaking mapagkukunan. Bukod pa rito, ang pagpapalawak ng kanilang mga pakikipagsapalaran sa lokal na merkado ay tunay na magsisimula na ngayon. Gayunpaman, nakatatandang kapatid na babae, hindi ligtas ang Shanghai nitong mga nakaraang araw. "Mas makabubuting isama mo na lang ang driver mo," payo ni Knox Nash. "Iyon muna sa ngayon, ibaba ko na ang tawag." Si Ruth Wilcox ay isang napakatalinong babae. Ang naunang pagbanggit ni Knox Nash tungkol sa isang bodyguard, na ngayon ay nagpapaalala sa kanya na isama ang kanyang driver at pagbanggit ng mga alalahanin sa kaligtasan ang ipinahihiwatig niya. Naupo si Yusuf Zoc sa sofa habang nagsasalita at narinig niya ang buong usapan mula kay Knox Nash, dahil napakatalas ng pandinig nito. Pakiramdam din niya ay may mali, na parang may gustong sabihin si Knox Nash ngunit hindi niya ito ipinaliwanag, ipinahiwatig lamang niya. Pagkatapos ibaba ang telepono, nag-isip-isip si Ruth Wilcox ng ilang segundo at pagkatapos ay sinabi kay Yusuf Zoc, "Kakain kami ng hapunan kasama si Mr. Nash ngayong gabi. Sasama ka sa akin?" "Oo naman, naiintindihan ko." Tumanggaw si Yusuf Zoc nang nakangiti. "Siya nga pala, nasaan si Sarah? Tawagan mo siya at mag-ayos ka ng pagkikita bukas. Lalabas tayong lahat ng magkasama." Naupo si Ruth Wilcox sa kama ng relax, tila nabawasan ang bigat na kanyang dinadala. Pagkatapos ng gabing ito, pagkatapos ng hapunan kasama si Mr. Nash, magiging maayos din ang lahat. Nasa labas si Sarah kasama ang mga kaibigan. Pero si Ginang Wilcox, kung makumpirma ito, gusto kong bumalik sa kabisera kinabukasan. May kailangan akong asikasuhin. Wala nang balak si Yusuf Zoc na magtagal pa sa Shanghai. Kailangan niyang harapin si Otis Quinn bago pumasok sa paaralan ang kanyang kapatid na babae, upang maiwasan ang gulo sa hinaharap. Ano kaya ang napakahalaga nito? Nagtatakang tiningnan siya ni Ruth Wilcox. Paanong laging may ginagawa si Yusuf Zoc? "Ang kaibigan ko, na nagpautang sa akin ng $1,000,000, ay bumalik na galing sa ibang bansa at naghihintay na mabayaran," pagsisinungaling ni Yusuf Zoc. Mabilis na tumugon si Ruth Wilcox, "Kung kailangan niya ito ng madalian, pwede ko muna itong ilipat mula sa bangko, at saka ko na lang itatago ang pera niya kapag mayroon na. May sulat din sa perang iyan. Ang sulat ang pangunahing interesado niya." Patuloy na pagsisinungaling ni Yusuf Zoc. Sige, lagi akong abala sa isang bagay,
Inikat ni Ruth Wilcox ang mga mata sa kanya na may bahid ng pagkukunwari. Tumawa si Yusuf Zoc, at si Ruth Wilcox naman ay walang ganang sumagot, pero hindi na niya ito hiniling na umalis, at tahimik lang silang naupo sa silid. Biglang tumahimik ang kapaligiran, may bahid ng pagiging malapit at bahagyang pagkailang. Siya nga pala, sabi ni Jerome Hart ay nagpatingin na siya sa lolo mo para magpagamot, at ang sabi niya ay napakagaling daw niya. Nabanggit din niya na dati kang tumutuloy sa bahay niya. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, si Yusuf Zoc na ang bumasag sa pamamagitan ng pagbanggit kay Jerome Hart. Jerome Hart, tinaas ni Ruth Wilcox ang kanyang kilay, kakakilala lang ninyo at ganito na kayo ka-friendly. Pareho lang ang iniisip ng mga mahuhusay na tao. Pangunahin na, mayroon tayong iisang wika. Huwag mong kalimutan, isa akong doktor na walang lisensya. Pagmamayabang ni Yusuf Zoc. Paghihip ng sarili mong trumpeta. Kung gayon, hayaan mong tingnan ako ng walang lisensyang doktor na ito. Teka, tingnan mo kung may problema ako. Inilahad ni Ruth Wilcox ang kanyang kamay, inaanyayahan si Yusuf Zoc na kunin ang pulso nito at samantalahin siya. Gusto mo ba talagang i-check ko? Napakamot si Yusuf Zoc sa kanyang baba, iniisip kung nararapat ba siyang lumapit sa magandang CEO. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Kung hindi mo maintindihan, ibawas mo na lang sa sweldo ko, okay? Pagmamalaking sabi ni Ruth Wilcox. Nakakagulat na ang diyosa ng Ice Mountain ng kumpanya, ang mabangis na babaeng boss, ay mayroon ding mapaglaro at parang babae na panig, at ang mapaglaro na panig na ito ay kay Yusuf Zoc lamang ipinakita. Tila umunlad ang relasyon nilang dalawa mula sa pagiging isang employer-employee tungo sa pagiging mas maituturing na magkaibigan. Kung gayon, ibawas mo na. Kailangan pa rin kitang i-treat kahit ibawas mo pa ang buong buwan kong sweldo. Hinawakan ni Yusuf Zoc, ang walang hiyang, ang kamay ni Ruth Wilcox habang nagsasalita. Ito ang unang pagkakataon na nahawakan niya ang kamay niya, malambot at makinis ito, napakasarap sa pakiramdam. Sa paghawak niya, natigilan si Ruth Wilcox na parang nakuryente, agad na namula ang mukha niya, at namula-mula. Si Yusuf Zoc, na laging maingat sa kanyang mga kilos, ay huminto sa tamang sandali. Bago pa man makapag-react si Ruth Wilcox, nasa pulso na nito ang mga daliri niya, sinusuri ang pulso niya. Nag-iwas ng tingin si Ruth Wilcox, hindi nang ahas na tumingin kay Yusuf Zoc, at humumikbi, kung hindi mo masabi, isang buwang sweldo. Mas mabuting may magtimbang ng kanilang mga opsyon. Sa kanyang mga salita, si Yusuf Zoc ay naging isang tao, ilang beses na niyang tinukoy si Yusuf Zoc bilang, isang tao. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 65, Pagkakaibigan, Binibini. Wilcox, mali ako. Nang marinig ang isang taong nagtitimbang ng mga kahihinatnan, agad na bumitaw si Yusuf Zoc. Alam niyang hindi niya maaaring ipilit ng husto ang kanyang swerte o samobra ang kanyang kamay, dahil kung hahawakan pa niya ito, talagang mauubos ang isang buwang sweldo. Siyempre, kahit bumitaw na siya, gumamit pa rin siya ng telekinesis para muling i-scan ang katawan ni Ruth Wilcox. Walang kahit isang problema, ang kanyang katawan ay nasa napakahusay na kondisyon, hindi ka pani-pani walang malusog. Nang marinig ang pag-amin ni Yusuf ng pagkakamali, 2 beses na humuhuni si Ruth Wilcox at sinabing, wala na talaga ang isang buwang sweldo, siguradong hindi ko ito ibibigay, mahalin mo ito o iwanan mo ito. Huwag po, Ms. Wilcox, mali talaga ako. Paano kung bawasan natin ang sweldo sa isang araw, hindi sa isang buwan, ayos lang ba? Alam ni Yusuf na tinutokso siya ni Ruth, kaya nakipagbiruan na lang siya rito. Hindi posible yan, pinal na ang sasabihin ng CEO, sabi ni Ruth, habang itinataas ang baba niya na may bakas ng pagmamalaki. Alam mo ba, Miss Wilcox, pinanood siyang ikiling ang baba, pinag-cross ang mga binti sa kama pagkatapos haborin ang sapatos, at pinagmasdan ang napakagandang mukha nito, biglang nakaramdam si Yusuf ng pagnanais na pigilan siya. Si Ruth Wilcox, ang CEO ng Reyna ng Yelo. Ang kanyang kagandahan ay kahanga-hanga, na pumupukaw ng mga kriminal na salpok. Lalo na sa sandaling ito, siya ay talagang mapang-akit. Ano ang alam ko? Tanong ni Ruth, habang nakatingin sa kanya ng walang ekspresyon.
Pinapaisip mo ako na gumawa ng krimen. Pagkasabi nito, tumayo si Yusef. Sige ka, magsalita ka ng walang katuturan. Mapaglarong tinitigan ni Ruth si Yusef, mas lalong namula ang mukha nito. Hindi niya alam kung bakit, pero kapag kasama niya si Yusef, gusto lang niyang mag-relax, ayaw niyang manatiling seryoso ang mukha. Bukod dito, ang pakiramdam ng seguridad at tiwala na ibinigay sa kanya ni Yusef ay walang katulad. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, na parang likas na sa kanya, marahil dahil sa kakaiba nilang pagkikita, talagang nakaka-relax siya sa harap nito. Ito ay tiwala, yung uri ng tiwala na mayroon ang isang tao para sa mga kaibigan, para sa pamilya. Kumatok, 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 maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Lumingon si Yusef para buksan ang pinto, habang si Ruth naman ay mabilis na bumangon sa kama at inayos ang mga sapin sa kama, at isinuot ang kanyang sapatos. Maaari siyang humiga ng casual sa kama sa harap ni Yusef, relax at walang pigil, ngunit hindi niya kailanman gagawin iyon sa harap ng iba. Ang bisita ay si Wen Shuai, ang kalihim tagapagpaganap. Nakita niya si Yusef sa kwarto ni Ruth, walang imak, walang itinanong, at maging ang kanyang propesyonal na ngiti ay nanatiling hindi nagbabago. Siyempre, hindi mahulaan ni Yusef kung ano ang nasa isip niya. Napaka-tsismosa talaga ng babaeng ito, at sino ang nakakaalam kung anong masasamang kaisipan ang itinatago niya. Ms. Wilcox, naipasa ko na ang mensahe, pero may mga kasamahan na nagtatanong kung ipamamahagi ba ang bonus ngayon o pagkatapos nating bumalik sa kumpanya, magalang na sabi ni Wen Shuai. Bahagyang tumango si Ruth at pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, ay sinabing, wala rito ang departamento ng pananalapi, pero may dala akong card. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin at mag-withdraw muna sa account ko, siguraduhin nating mag-e-enjoy ang mga kasamahan ninyo. Makataong hinarap ni Ruth ang mga bagay-bagay. Kadalasan, hihilingin ng ganitong grupo ng korporasyon sa departamento ng pananalapi na mag-issue ng mga bonus, ibig sabihin ang mga pangakong pasalita tungkol dito ay kailangang maghintay hanggang sa makabalik ang pangkat sa kumpanya upang humingi ng tulong mula sa pananalapi. Pero nitong mga nakaraang araw, ang buong team ay labis na nagtatrabaho kasama niya kaya napagdesisyonan niyang gamitin ang sarili niyang pera para sa mga gastusin, para mabigyan muna ng pagkakataon ang kanyang mga kasamahan na mag-enjoy sa Shanghai. Hindi mo na kailangang pumunta sa bangko para mag-cash advance, may dala naman akong pera. Hintayin mo na lang akong dalhin yan. Tinignan ni Yusef si Ruth nang may pag-aalinlangan saka tumalikod at umalis. May kalahating milyong pera sa trunk ng kotseng A6, na ngayon lang naging kapaki-pakinabang. Medyo natigilan si Ruth, paano nagkaroon ng ganito kalaking pera si Yusef. Nang sumakay sila sa eroplano, naalala niya na sinabi nitong mga 20,000 lang ang pera niya, hindi ba? Labis din na nausyoso si Wen Shuai. May pera si Yusef, ang driver. Pera, mahigit 100,000. Saan niya nakuha ang pera? Maaari ba? Kasabay nito, naisip ni Ruth Wilcox at ng sekretarya ang isang posibilidad, pinagaling ni Yusef Zoc ang sakit ng batang babae sa eroplano, at ang mga magulang ng batang babae ay malamang na hindi rin mga ordinaryong tao, kaya ang pagkakaroon ni Yusef Zoc ng mahigit 100,000 na halaga ngayon ay malamang na siyang kabayaran mula sa mga magulang ng batang babae. Di nagtagal, habang nanghuhula sina Ruth Wilcox at ang sekretarya, may dala si Yusef Zoc na isang buong malita na puno ng pera. Ilan ba tayong lahat? Inilagay ni Yusef Zoc ang briefcase sa sofa at direktang binuksan ito, at nakita ang mga tambak ng $100 na perang papel. Tumawa ang sekretarya, kasama ka, 14, hindi pa kasama si Ms. Wilcox. Kung gayon, lahat ay makakakuha ng bahagi, maglalabas ako ng 130,000. Kumuha si Yusef Zoc ng 13 bungkos ng pera mula sa malita, inilagay ang 12 bungkos sa mga kamay ng kalihim, at pagkatapos ay inihagis ang huling bungkos kay Ruth Wilcox. Kezin, lumabas ka muna. Nang makitang natanggap na ng sekretarya ang pera, walang pakialam na inutusan ni Ruth Wilcox ang sekretarya na lumabas muna. Okay. Sumulyap ang sekretarya kay Yusef Zoc pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas. At nang isara ng sekretarya ang pinto sa likuran niya, napakunot-noo si Ruth Wilcox at nagtanong, saan ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Naisip ni Yusef Zoc,
Ibinigay ito sa akin ng iba. Ang mga magulang ng batang babae na nasa eroplano. Gulat na tanong ni Ruth Wilcox. Hindi. Umiling si Yusuf Zoc at ngumiti. Galing ito sa isang property developer sa Shanghai. May ginawa akong maliit na pabor sa kanya, kaya ginantimpalaan niya ako ng 500,000. Nahihilo ako, labis na naguluhan si Ruth Wilcox, totoong nangyayari ito. Kara-rating lang ni Yusuf Zoc sa Shanghai at kumita na ng 500,000. Kailan pa ito nangyari? Bukod dito, bigla niyang napagtanto na si Yusuf Zoc, ang driver na ito, ang maliit na gwardya na ito, ay tila humahawak ng malalaking halaga ng pera nitong mga nakaraang araw, na tiyak na hindi normal. Isang gwardya na galing pa sa lungsod para magtrabaho, na humahawak ng mga halagang 1,000,000 o 500,000, ay talagang hindi maintindihan. Maaari mo bang sabihin sa akin, anong maliit na pabor ang naitulong mo? Yusuf Zoc, sana hindi ka. Wala kang ginagawang masama. Seryoso si Ruth Wilcox, may ilang bagay siyang kailangan linawin kay Yusuf Zoc. Hindi niya kailanman kukonsintihin ang sinumang lumalabag sa batas sa paligid niya, at ngayon ay nagsimula siyang maghinala na wala sa tamang landas si Yusuf Zoc. Dahil sa dami ng dala niyang pera, pinaghihinalaan pa niya na si Yusuf Zoc ay nagbebenta ng droga dahil iyon lang ang makapagpapaliwanag sa malaking daloy ng pera. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong ginamo ko ang property developer na iyon? Nakita ni Yusuf Zoc ang kaseryosohan sa mukha ni Ruth Wilcox at alam niyang nagsisimula na siyang pagdudahan nito, isang bagay na ayaw niyang mangyari. Bukod pa riyan, kagabi, pumunta rin si Jerome Hart sa bahay ng developer na iyon, at sa huli, tinulungan ako ni Jerome Hart na gamutin ang sakit ng developer. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tanungin si Jerome Hart. Talaga, sabi ni Ruth Wilcox, kalahating naniniwala, kalahating nagdududa. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Tanong ni Yusuf Zoc nang may mapait na ngiti. Pagkababa pa lang namin ng eroplano kahapon, tinawagan ako ng isang stewardess, inaalagaan siya ng isang mayamang lalaki, yung property developer na yon. May kakaiba siyang sakit, tapos sinamantala ko ang oras na abala kayong lahat, pinapunta ko siya sa hotel, at nagkataon, napagaling ko siya. Kalaunan, nang dumating si Jerome Hart sa kalagitnaan ng gabi, pinatulong ko si Jerome Hart, at sabay-sabay naming pinagaling ang sakit ng developer. Talaga, kaya mo ba talagang gamutin ang mga sakit? Tuwang-tuwa si Ruth Wilcox, kung ang pagsasabi na kayang gamutin ni Yusuf Zoc ang isang tao ay isang aksidente lamang, swerte nga naman minsan. Pero tiyak na hindi naman pwedeng maging kasinungalingan lang yan, di ba? Kaya ba talaga niyang taglayin ang kakayahang gamutin ang mga sakit? Nag-aaral pa rin, natututo pa rin, tingnan mo, dala-dala ko ang karayom na pilak. Humajijek si Yusuf Zoc at inilabas ang karayom na pilak na ibinigay sa kanya ni Jerome Hart. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 66, Isang Enkwentro. Habang bumibili ng relo sa wakas ay nilinis ni Yusuf Zoc ang kanyang sarili sa malaking akusasyon ng paglustay ng ari-arian sa harap ni Ruth Wilcox pagkatapos ng maraming panghihikayat. Siyempre, hindi makapagsalita si Ruth Wilcox ng mga sandaling iyon. Ilang araw pa lang siyang driver ni Yusuf, di ba? Noong una ay 1,000,000, ngayon ay 250,000 pa, lahat ay pera. Kung pagsasamahin mo ang buwanang sahod niya na 60,000 na ibinigay niya sa kanya, madaling kumita si Yusuf ng 1,000,000 sa isang taon. Alam mo, si Yusuf ay isang driver at part-time bodyguard lang, di ba? Yusuf, ano ang gusto mong gawin kapag may pera ka na? Bumalik si Ruth Wilcox sa kama at tumitig ng blanko kay Yusuf. Tiyak siyang si Yusuf ay isang lalaking may kakayahang lalaki, ngunit ang gayong lalaking may kakayahang iyon ay isa lamang tagapagpatakbo sa kanyang tabi. Nakikita rin niya na balang araw ay aalis si Yusuf. Imposibleng maging driver niya ito habang buhay. Hindi ko pa talaga naiisip yan. Isa lamang akong ordinaryong mamamayan, wala akong malalaking pangarap. Umiling si Yusuf. Dati, pangarap niya ang bumili ng bahay na may sukat na ilang dosenang metro kwadrado sa kabisera at kotseng nagkakahalaga ng mahigit 100,000, ngunit ngayon ay makakamit na niya iyon, natupad na ang pangarap na ito. Kaya, kung ano ang susunod niyang panaginip, hindi niya talaga naisip noon. Sige, isipin mo muna ngayon. Ang dali-dali mong kumikita ng pera,
Basta-basta kang nakakapagbulsa ng ₱250,000, pang-aasar ni Ruth. Tumawa si Yusef, ang ₱250,000 ko ay malamang kasing halaga lang ng kalahating bag sa paningin mo, Ms. Wilcox, hindi ba? Pwede ba tigilan mo na ang pang-aasar sa akin? Nakakabagot, maaari ka nang umalis. Inikat ni Ruth Wilcox ang kanyang mga mata kay Yusef at sinenyasan itong umalis. Tumayo si Yusef, sumulyap kay Ruth Wilcox na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa kama, at ang mahahabang binti nito na suot ang itim na medyas, at sinabing, "Hehe, sa totoo lang, gusto ko lang maging isang maliit na driver. Kung hindi mo ako tatanggalin sa trabaho, Ms. Wilcox, mananatili na lang ako rito. Walang ambisyon. Labas ka." Nakangiting sabi ni Ruth. Masyadong malakas ang pambabala ni Yusef, at kahit pinagalitan niya ito dahil sa kawalan ng ambisyon, agad na nag-iba ang mood niya. Ang pakikipag-usap kay Yusef ay palaging nagpapasaya sa kanya. Maingat na naglakad si Yusef patungo sa pinto, ngunit bago pa man niya ito marating, lumingon siya pabalik para magtanong, "Ms. Wilcox, saan tayo magla-lunch? Tatawagan kita mamaya, treat mo ngayon." Sabi ni Ruth na parang handang pumatay ng isang gastador. "Walang problema, ako ang bahala." Sa pagkakataong ito, naging mapagbigay na si Yusef. Sa katunayan, hindi naman talaga siya kuripot, dati siyang matipid dahil maliit lang ang kinikita niya at kailangan niyang mag-ipon para sa gastusin ng kanyang kapatid na babae. Pero ngayon, dahil mas malaki na ang kinikita, hindi na gaanong problema ang kaunting pagkain. "Sige, kung ganoon ay huwag ka munang umalis. Labas tayo. Wala naman akong ibang gagawin ngayon." Tumayo si Ruth. Naging abala siya ng maraming araw at ngayon ay maaari na siyang magpahinga ng lubusan, kaya magandang oras ito para bumisita sa mall. Bukod sa pagdadala ng ilang regalo para kina Mia at Lara, ayaw din niyang magtagal sa kwarto niya buong umaga. Mas mabuting lumabas at magsaya. Tuwang-tuwa si Yusef na samahan siya, dahil ang pagbabalik sa kanyang kwarto ay nangangahulugan lamang ng nakakabagot na panonood ng TV. Mas masarap sigurong maglibot sa Shanghai. Nagpasya silang dalawa na umalis agad nang hindi nagpapaalam kahit kanino. Bumaba sila, kinuha ang kotse, at umalis. "Saan mo sinasabing pupunta tayo?" Tanong ni Yusef habang nagmamaneho. "May naisip ka bang lugar? May gusto kang bilhin?" Tanong ni Ruth. "Gusto kong bumili ng relo para sa ate ko, Sara." Wala pa siya niyan. Sumulyap si Yusef kay Ruth sa rearview mirror, dahil may suot itong relo. Ang isang babaeng nakasuot ng maselang at mamahaling relo ay tunay ngang makapagpapakita ng kakaibang antas ng pagiging sopistikado. Karaniwang tinitingnan ni Sara ang oras sa kanyang telepono, kaya ngayong may pera na siya, handa nang gastusin ni Yusef ang lahat para sa kanyang kapatid. Tumango agad si Ruth, "Sige, kung ganoon ay punta tayo sa Plaza 66. Nabalitaan kong maraming luxury brands doon." Luho naman, pinindot ni Yusef ang accelerator at nagpatuloy sa pagtakbo. Halos 3 milyon na ang ipon niya ngayon, kaya hindi naging problema ang paggastos ng minsanan. Ang Plaza 66 sa Shanghai ay isang high-end department store, tahanan ng mga nangungunang brand ng fashion mula sa buong mundo. Hindi pa nakapunta roon si Ruth noon, paminsan-minsan lang niya naririnig na banggitin iyon ni Mia. Sa tulong ng nabigasyon ng kotse, mabilis nilang natagpuan ang Plaza 66. Gayunpaman, nang palabas na sana si Yusef ng kotse dala ang briefcase, pinigilan siya ni Ruth, "Iwan mo ang pera sa kotse. Kapag nagastos mo na, ako ang magbabayad, at saka mo na lang ibabalik ang pera pagdating natin doon." "Bakit? Bakit mo naman gagawing komplikado?" Mukhang naguguluhan si Yusef, dahil tila madali lang naman magbayad gamit ang cash. Tinakpan ni Ruth ang kanyang noo, hindi dahil hindi tumatanggap ng pera ang mga tindahan sa loob, kundi dahil masyadong magaspang bumili ng mga mamahaling produkto gamit ang pera. Hindi kalakihan ang kanyang briefcase, at kung puno man ito ng dolyar ng US, maaari itong maglaman ng hanggang 1 milyon, na mas mababa sa 7 milyon sa conversion. At sa mga mamahaling tindahan, ang isang bag ay maaaring umabot ng mahigit 1 milyon, lalo na ang isang counter ng relo. Tiyak na kotsain siya dahil sa pagiging makaluma. Kapag namimili, mas mainam na magbiyahe ng magaan at magdala na lang ng bank card. Siyempre, walang lakas ng loob si Ruth na direktang sabihin kay Yusef na luma na siya,
kaya napilitan na lang siyang ngumiti at sabihin, may mga tindahan na hindi tumatanggap ng pera. Talaga, may mga tindahan ba na hindi tumatanggap ng pera? Nagulat si Yusef, habang naaalala ang isang pelikulang napanood niya na pinamagatang, Sickang Marriage, na naglalarawan ng isang mamahaling tea house na hindi tumatanggap ng pera. Sa pelikulang iyon, isang mayamang lalaki ang nagpatong ng iba't ibang bank card sa mesa, na nag-iwan sa mukha ng waiter na natigilan sa gulat. Oo, maraming tindahan ng mga mamahaling tatak ang hindi gumagamit ng cash, mga credit card lang ang ginagamit sa pagbabayad, same time na tumango si Ruth. Sige, bibilhin ko ang relo at saka ibabalik ko sa iyo ang pera. Dahil wala nang ibang magawa, ibinalik ni Yusef ang briefcase sa kotse. Nakahinga ng maluwag si Ruth, kung gayon, tara na. Kuwit. At pagpasok pa lang nina Yusef Zoc at Ruth Wilcox sa Henglong Plaza, sa Cartier counter sa Henglong Plaza, sina Sarah Zoc at isa sa kanyang mga kaklaseng babae ay humahanga na sa mga mamahaling relo na nakadisplay. Siyempre, humahanga lang sila. Ito rin ang dahilan kung bakit dinala si Sarah dito ng kanyang kaklase, para ipakita sa kanya ang mundo. Nagtitingin-tingin lang sila, hindi bumibili, ni hindi nila kayang bayaran. Ilang sandali matapos makapasok sina Yusef Zoc at Ruth Wilcox sa unang palapag ng plaza, nagsimulang makaramdam ng pangamba si Yusef dahil nakakakita siya ng maraming luxury brand at mga presyo sa maraming merchandise tag. Ano ang maituturing na isang mamahaling bagay? Ang isang sinturon na nagkakahalaga ng 10,000 o kahit daan-daang libong dolyar, ay hindi maituturing na isang luho. Nakakita siya ng isang sinturon mula sa isang dayuhang tatak na nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000, malapit sa 2,000,000 talaga. Nang makita niya ang presyong mahigit 2,000,000, agad siyang nagwala. Ang halos $3,000,000 na hawak niya ay parang maliliit na lingga sa grupong ito ng mga mamahaling produkto, hindi ito ang lugar kung saan niya kayang mamili. Magkano ang plano mong gastusin sa isang relo para kay Sarah? Habang naglilibot sila, lumapit sila sa counter ng relo ng Cartier, ngunit sa puntong iyon, huminto si Ruth Wilcox at nagtanong kung magkano ang balak gastusin ni Yusef. $100,000, $100,000. Itinaya ni Yusef ang halaga sa $100,000. Wala siyang balak bumili ng isang bagay na nagkakahalaga ng ilang daang libo o mahigit 1,000,000, dahil hindi siya maaaring magpanggap na mas mayaman kaysa sa kanya. Ang pagkuha ng $100,000 mula sa kanyang $3,000,000 na ipon para bumili ng relo ay medyo maluho na. Oh, sige, pumili ka na lang ng isa pagpasok natin sa loob, bibigyan kita ng payo, ngumiti si Ruth at tumango, pakiramdam niya ay katanggap-tanggap naman ang presyo ng isang relo na nasa $100,000. Nang sandaling iyon, pagtalikod nila at pagpasok sa Cartier counter, nakita nilang dalawa si Sarah dala ang kanyang bag at isang kaklase niyang babae. At saka, ang kaklase ni Sarah na tila nakikipagtalo sa isang tao, na sinasabi ang mga bagay na parang ginagawa mo akong basura, ikaw ang marumi, o mga bagay na katulad nito. Sarah, hindi alam ni na Yusef at Ruth Wilcox ang nangyari, ngunit agad pa rin silang nagmadaling pumasok sa tindahan. Kuya, Ruth, anong ginagawa mo rito? Biglang lumingon si Sarah at nagpakita ng gulat na ekspresyon, dahil hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang kanyang kapatid dito. Dalawa pa. Bakit hindi ninyo pagsamasamahin ang pera ninyo para makabili ng kung ano dahil suot ninyo ang relo ko at hindi ninyo ito kayang bilhin, hindi ba ninyo namamalayan na nadudumihan ninyo ang relo ko? Biglang may narinig akong sarkastikong boses. Isang babae ang nakatayo sa tabi ng isang lalaking nakasuot ng Amerikana at kurbata. Bukod dito, habang nagsasalita ang babae, mapang-uyam niyang itinaas ang kanyang palso para ipakita ang relo na suot niya, na may kalakip pa ring price tag. Anong nangyayari? Kumunat ang noo ni Yusef, naguguluhan sa pangungutya ng babae. Walang anuman, wala itong anuman, tara na, sabi ni Sarah, sabay hawak sa braso ni Yusef at naglakad papunta sa labasan. Saan pupunta? Pumunta ako rito para bumili ng relo para sa iyo. Anong problema? Wika ni Yusef habang nakatingin sa kaklase ni Sarah, sinenyasan itong magpaliwanag. Bumili ka ba ng relo para kay Sarah? Magaling yan, dahil gustong-gusto ni Sarah ang hitsura ng relo na suot ng babaeng yun. Hiniling ko sa sales assistant na subukan ito ni Sarah. Aalis na sana kami pagkatapos naming subukan,
pero lumapit ang matabang babaeng ito at nagsimulang gumawa ng eksena tungkol sa amin na dinudumihan ang relo, at minamaliit kami. Sino ang tinatawag mong mataba? Sino ang tinatawag mong mataba? Hindi naman talaga mataba ang babae, pinakamalaki lang ay may kurbo lang, pero ang mga salita ng kaklase ni Sara ay medyo matalas. Ikaw ang mataba, ano ngayon? Tingnan mo ang mga babaeng nakatayo rito, alin ba ang hindi mas payat sa iyo? Mataba, mataba. Walang humpay ang kaklase ni Sara, hindi umaatres kahit 1 pulgada. Asawa, binyo bully nila ako. Biglang umiyak ang babae habang nakakapit sa lalaking nakasot. Asawa, huwag kang magalit, hindi mo dapat ikagalit ang mga taong ito, naiinggit lang sila sa iyo dahil hindi nila kayang bayaran, tila maginoo ang lalaking nakasot, ngunit kulang sa kalidad ang kanyang mga salita. Binibini, maaari mo bang ipakita sa akin itong 2 relo? Sa sandaling iyon, si Ruth Wilcox, na kanina'y tahimik, ay biglang tumuro sa 2 relo na may diamante na naka-display, ang isa ay halatang napakarangya at nakalagay sa pinaka-prominenteng posisyon sa display counter, at ang iba ay mukhang mahalaga rin. Tigilan mo na yan, Miss Salesgirl, mabuti pang huwag mo nang ipakita sa kanya. Alam mong susubukan lang nila ang mga iyon, hindi bibilhin. Huwag mo akong sisihin kung madudumihan nila ang mga iyon, sabi ng matabang babae, na may mapanghamak na ekspresyon sa mukha. Mataba, ang taba mo talaga, parang baboy. Patuloy sa pangungutya ang kaklase ni Sara. Ikaw, halos mapatalon ang babae sa galit. Sa sandaling iyon, nakangiting iniabot ng tindera ang 2 relo mula sa nakadisplay na tindahan kay Ruth Wilcox. Bihasa ang mga tindera rito sa detalye, ang natural na kagandahan ni Ruth, lalo na ang relo sa kanyang palso, isang relo na nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar mula kay Vacherin Constantine, ay napansin din ng tindera, na dahil araw-araw ay nakakakita ng mga mamahaling relo, agad niya itong nakilala. Kaya naman, hindi pinansin ng tindera ang sinabi ng matabang babae. Nang mga sandaling iyon, natanggap na ni Ruth Wilcox ang 2 relo, at pagkatapos sumulyap, itinaas niya ng may pagtataka ang relo na puro diamante at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, ang relong ito ay isang Centennial Limited Edition mula sa seryeng Santos, tama ba? Paano ka nagkaroon ng isa rito? Binibini, ang talas talaga ng mata mo, nakangiting puri ng sales assistant, tunay nga, isa itong sentenaryo ng Santos de Cartier. May customer na nagbayad na ng deposito dati pero hindi niya ito kinuha, at matagal na rin naman, kaya nandito na ang relo na ito. Yung isa mo pang nakuha ay galing din sa seryeng Santos. Ibinebenta ba ang mga ito? Tanong ni Ruth Wilcox. Opo, tumanggo ang sales assistant. Pakibalot po itong 2 modelo, salamat, sabi ni Ruth Wilcox, sabay abot ng kanyang bank card. Oo naman, paulit-ulit na tango ng sales assistant. Ano ang isang taong mayaman? Totoo ngang may bumibili ng mga bagay nang hindi nagtatanong ng presyo at kinukuha ang mga ito. Sandali lang, magkano ang 2 relong ito? Maaaring hindi na itanong ni Ruth Wilcox ang presyo, ngunit kinailangan pa ring magtanong ni Yusef dahil sa palagay niya ay maaaring nagkakahalaga ng ilang daang libo ang 2 relong ito. Ngumiti ang sales assistant at sumagot, Sir, medyo mas mahal po ng kaunti ang Centennial Limited Santos, nasa 2,350,000 dolyar ang presyo, at ang isa pang Santos Series ay nasa 125,000 dolyar. Ang kabuoang presyo para sa 2 relong ito ay 2,475,500 dolyar. Nang marinig ang sinabi ng sales assistant, lahat, pati na ang matabang babae, ay agad na natigilan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 67 Pangangalaga sa Bata. Sa totoo lang, minsan hindi mo kailangang gumamit ng mga kamay o wika para sampilan ang mukha ng isang tao. Kadalasan, ang isang hindi malay na kilos ay sapat na para mag-echo ang mga pisngi ng kausap mo ng malalakas na sampal. Walang balak si Ruth Wilcox na makipagtalo sa matabang babaeng iyon o ipagmalaki ang kanyang kayamanan. Nang makita niya ang customized na relo ni Santos, tuwang-tuwa siya, kung tutuusin, dahil ang ganoong relo ay hindi mo mabibili dahil lang sa gusto mo. Ang limitadong edisyon para sa sentenaryo, maaaring may ilang dosina sa buong mundo, ngunit bawat isa ay natatangi, tunay na kakaiba.
At alam niya na kung hindi dahil sa taong nag-customize ng relo na ito na nasira matapos mag-deposit, hindi sana siya nagkaroon ng pagkakataong makuha iyon. Hindi na niya tinanong ang presyo, binili niya agad ito. Balak niyang iregalo ang relo na ito. Kung tungkol naman sa isa pa, mas karaniwang relo ni Santos, binibili niya ito sa ngalan ni Yusuf Zoc para kay Sarah Zoc. Ang strap na gawa sa tunay na buwaya, 18K na gintong frame, at 12 mahalagang star diamond ay nagkakahalaga rin ng mahigit 120,000. Gulat na gulat ang lahat sa paligid, dahil natapos na niya ang transaksyon para sa dalawang relo. Malungkot na umalis ang matabang babae at ang kanyang lalaki, hindi man lang nagpakawala ng kahit isang utot bago umalis, dahil ang relo na kanilang tinitingnan ay nagkakahalaga lamang ng 65,000. Bagamat mahal, wala ito kumpara sa milyon-milyong dolyar na relo ng iba, kaya ano pa nga ba ang natitira nilang mukha para magningning dito? Sarah, subukan mo ito at tingnan mo kung kasya, sabi ni Ruth Wilcox habang inilalagay ang customized na relo sa kanyang bag at pagkatapos ay iniabot ang 125,000 dolyar na Santos kay Sarah Zoc. Hindi, Ruth, hindi ko kaya ito, natatarantang senyales ni Sarah Zoc, habang umaatres, isang relo na nagkakahalaga ng 125,000. Biro naman yan. Wala siyang kadugo o malapit na kaugnayan kay Ruth Wilcox. Dahil lang sa driver ni Ruth Wilcox ang kapatid niya, dapat ba siyang tretuhin ni Ruth Wilcox ng ganito kaganda? Wala itong saysay. Mali ang pagkakaintindi mo, umiling si Ruth Wilcox, para sa iyo nga itong relo, pero hindi ko binayaran. Kapatid mo ang gustong bumili niyan para sa iyo. Kaya nga kami nandito ngayon. Tingnan ko, kinuha ni Yusuf Zoc ang relo ng sandaling iyon. Maganda ang relo, at nabighani siya rito sa unang tingin pa lang. Ang 125,000 ay lampas sa una niyang budget, ngunit nabayaran na ang pera, at wala siya sa posisyon para umatras. Heto, kunin mo na. Babayaran ko si MS. Babalik si Wilcox maya-maya. Talagang binili ko itong relo para sa iyo, iniabot ni Yusuf Zoc ang relo kay Sarah Zoc. Kuya, nakasimangot si Sarah Zoc. Saan kaya kumukuha ng pera ang kapatid niya para pambili ng relo niya? Siguro may palihim na kasunduan sa pagitan niya at ni Ruth Wilcox, o baka kailangan ni Ruth Wilcox na gumawa siya ng isang bagay na kainahinala, kaya niya ito ginagantihan sa ganitong paraan. At ayaw ni Sarah na makitang maligaw ang kanyang kapatid. Sarah, huwag kang maging paranoid. Mayaman na ang kapatid mo ngayon. Nanghiram lang ako ng 13,000 pera sa kanya. Lumapit si Ruth Wilcox kay Sarah Zoc, bumulong sa tainga nito, kumita lang ng 50,000 ang kapatid mo, kinita niya sa pagtrato sa iba, parang sa eroplano lang. Ah, talaga, gulat na bulalas ni Sarah Zoc. Anong ibig mong sabihin, totoo o peke? Kunin mo na lang, isinuksok ni Yusuf Zoc ang relo sa mga kamay ni Sarah Zoc, pagkatapos ay lumingon para ngumiti sa kanyang kaklase, magaling ang ginawa mong pagmumura sa kanya ngayon lang. Hey, ang taba-taba niya naman. Tumawa ang kaklase niyang babae. Sige, ngayong nakabili na tayo ng relo, mamili na kayong tatlo habang ako ang may dala ng mga bag. Tara, Sarah, samahan mo akong bumili ng bag. Nagustuhan ni Ruth Wilcox ang kabab ang loob at kainosentehan ni Sarah Zoc, kaya sinunggaban niya si Sarah Zoc at sabay silang umalis. Kuwit, ang tatlong babaeng magkasama ay laging may walang katapusang mga paksang pinag-uusapan. Bagamat mas bata si Sarah Zoc ng ilang taon kay Ruth Wilcox, kapag pinag-uusapan ng mga babae ang kagandahan at pagbaba ng timbang, marami silang nakikitang maiuugnay sa isa't isa, lalo na ang babaeng kaklase ni Sarah Zoc, na palaging nakakapagpatawa kay Ruth Wilcox. Pagkatapos ng halos isang oras na paggala-gala, gumastos si Ruth Wilcox ng mahigit 600,000 para sa isang LV handbag, at ang grupo na may 4 na miyembro ay dumiretso sa Plaza Restaurant. Si Yusuf Zoc, ang nag-iisang lalaki, ang nagbayad ng pagkain, kaya walang balak si Ruth Wilcox na mag-alok na magbabayad. Pagkatapos nilang kumain, sumakay na ng bisikleta si Sarah Zoc at ang kanyang kaklaseng babae, umarkila ng mga bisikleta para maglibot sa Shanghai. Nainggit si Ruth Wilcox sa kalayaang mag-ayos at maglakbay, at nainggit din siya kay Sarah at sa kanyang kaklase. Tigilan mo na ang kawan mo, saan na tayo pupunta ngayon? Sumulyap si Yusuf Zoc sa oras,
2:00 pa lang ng hapon, may mahigit 4 na oras pa bago ang kanilang appointment para sa hapunan. Nag-isip sandali si Ruth Wilcox at saka sinabing, pamilihan ng mga antigo. Palenteng antigo. Sandaling nagulat si Yusuf Zoc. Mahilig ka rin ba sa pangungulekta? Wala akong masyadong alam tungkol dyan, pero mahilig ang lolo ko sa mga antigo, at kung matutuloy ang kasunduan kay Parker, kailangan kong bumalik sa Estados Unidos. Sa susunod na buwan ay kaarawan ng tiyahin ko, para sa kanya ang relo na binili namin kanina, kaya naisip kong mag-uwi rin ng antigo para sa lolo ko. Hindi mo alam ang tungkol sa mga antigo, tapos ang lakas ng loob mong bilhin ang mga yon. Hindi ka ba natatakot bumili ng mga peke? Hindi makapaniwalang sabi ni Yusuf Zoc. Huwag kang mag-alala, mahilig magsugal ang lolo ko sa maliliit na bagay, kaya kailangan ko lang mamulot ng mga lumang scrap metal sa tabi ng kalsada para sa kanya. Haha, nang marinig ang mga salita ni Ruth Wilcox, humagalpak ng tawa si Yusuf Zoc. Ginamit din niya ang navigation system upang mahanap ang pinakamalapit na pamilihan ng mga antigo at nagmaneho papunta roon. Pagkalipas ng halos 1 oras, nakarating sila sa Cheshi Antique Market sa West Nanjing Road. Nakahanap sila ng paradahan, ipinarada ang kotse, at naglakad papunta sa kalye ng palengke. Sino ang mag-aakala, pero may mga nagtitinda pala sa kalye, at sa buong kalye, bawat tindahan ay may nakadisplay na iba't ibang antigo, ang ilan ay may mga bato, ang ilan ay may mga sinaunang tanso at seramiko. Hindi pumasok sina Yusuf Zoc at Ruth Wilcox sa alinman sa mga tindahan na nakahanay sa kalye, naglakad-lakad sila sa pangunahing kalsada, namimili ng mga paninda sa mga pwesto sa kalye. May kasabihan nga, sa panahon ng kapayapaan, mangolekta ng mga antigo, sa panahon ng kaguluhan, mag-imbak ng ginto. Ibig sabihin, sa panahon ng kapayapaan, kapaki-pakinabang ang mangolekta ng mga antigo para sa potensyal ng mga ito na pahalagahan. Ngunit sa panahon ng kaguluhan, ang mga antigo ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa ginto dahil hindi mo maaaring kainin o inumin ito, samantalang maaari mong ipagpalit ang ginto sa pagkain at inumin. Ngayon, sa isang tunay na panahon ng kapayapaan, maraming tao ang nahilig sa pagkolekta. Kahit hapon na, maingay pa rin ang pamilihan ng mga antigo. May ilan na maalam, at mas marami pa ang hindi, kabilang ang ilang grupo ng turista na naliligaw. Bumisita sina Yusuf Zoc at Ruth Wilcox sa ilang mga pwesto, ngunit walang nakapukaw ng kanilang interes. Yusuf, ano ang masasabi mo sa jade pendant na ito? Parang antigo talaga, sabi ni Ruth Wilcox nang huminto sila sa harap ng isa pang stall. Yumuko siya at kinuha ang isang jade pendant mula sa isang tumpok ng iba't ibang mga bagay. Ang pendant ay kulay gatas na puti, na may nakaukit na dragon at phoenix. Mukhang luma na ito at talagang parang isang antigo. Ano ang alam ni Yusuf Zoc tungkol sa mga antigo? Ngumiti siya ng mapait at sinabing, parang antigo na ang lahat ng bagay dito para sa akin. Binibini, matalas ang iyong paningin sa pagkilala ng Pinong Jade. Sa totoo lang, tunay ang produktong ito. Nakuha ko ito mula sa isang rural na lugar sa The Great Northwest, malapit sa maraming sinaunang libingan. Ang nagtitinda ay isang lalaking nasa edad 50, may uban-ong buhok sa kanyang sentido at nakasuot ng salamin sa pagbasa, mukhang isang matandang iskolar. Magkano ang halaga ng piraso ng jade na ito? Nakatutok ang mata ni Ruth Wilcox sa jade na ito at balak niya itong bilhin, totoo man o peke. Itinaas ng matandang iskolar ang 3 daliri, ganito lang, at sigurado ang presyo. 30 o 300. Agad na sumalpok si Yusuf Zoc. Sumulyap ang matandang iskolar kay Yusuf Zoc. 30,000, huling alok. Habang si Yusuf Zoc ay magpapatuloy sa pakikipagtawaran, biglang may narinig na boses mula sa likuran niya at kay Ruth Wilcox, matanda, kukunin ko itong jade. Habang nagsasalita siya, inilabas ng lalaki ang 3 bungkus ng 100 yuan na perang papel mula sa kanyang bag at iniabot ang mga ito sa matandang iskolar. Hindi, na-claim ko na ang item na ito. Yusuf, magbayad ka. Kumuha sina Ruth Wilcox at Yusuf Zoc ng 100,000 pera mula sa malita nang bumaba sila ng kotse, nasa tote bag na ito ni Yusuf ngayon. Sumulyap si Yusuf sa binata na sumusulpot mula sa likuran, pagkatapos ay sa matandang iskolar, at pagkatapos ay yumuko siya at mamulong kay Ruth Wilcox,
MS. Wilcox, scam yan, huwag kang maniwala sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 68, Taobao, ano? Isang halaman. Nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, si Ruth Wilcox, na may balisang mukha, ay natigilan. Bagamat narinig na niya ang tungkol sa iba't ibang halaman, dati, hindi pa talaga siya nakakita nito. At ngayon, sinasabi sa kanya ni Yusuf Zoc na ang bumibili ay isang halaman. Nag-alangan siya, hindi makapagdesisyon. Samantala, ang taong inakusahan ni Yusuf Zoc na isang halaman ay agad na nag-abot ng 30,000 yuan sa matandang iskolar at inabot ang jade pendant mula sa mga kamay ni Ruth Wilcox. Binibini, kanila na po ang gamit na ito, total, kailangan pong mabilis na mabili ang mga antigo, kaya pasensya na po talaga. Habang nagsasalita, maingat na binibilang ng matandang iskolar ang 3 bungkus ng 100 yuan na perang papel. Sa sandaling iyon, kinagat ni Ruth Wilcox ang kanyang labi at sinabing, "Matandang Ginoo, mag-aalok ako ng 31,000, gagana ba iyon?" Binibini, "Akin na po ang jade pendant," nakangiting sabi ng bumili ng jade pendant, kaya wala nang saysay na kausapin pa siya tungkol dito. "Nabayaran ko na, at ang jade pendant na ito ay hindi ipinagbibili sa anumang halaga, pakibalik mo lang sa akin." 35,000, kayang-kaya ba ng 35,000? Kikita ka agad ng 5,000. Tunay na nabighani si Ruth Wilcox sa piraso ng jade na iyon, lagi siyang nagtitiwala sa sarili niyang intuition, naniniwalang ang jade ay isang kayamanan. Hindi ibinebenta, patuloy na umiling ang halaman. "Sige, kung hindi iyan ipinagbibili, tara na, MS." Wilcox, nagtiwala rin si Yusuf Zoc sa sarili niyang likas na ugali. Naniniwalang ang lalaki ay isang halaman dahil hindi man lang tiningnan ng lalaki ang jade pendant bago inalok ang pera, na lubhang hindi pangkaraniwan. Sino mang mahilig mamolekta kapag naghahanap ng kayamanan, hindi ba't paulit-ulit silang titingin at pipili? Ngunit hindi man lang tumingin ang taong iyon, kaya nakumbinsi si Yusuf na isa siyang halaman. Hinawakan niya ang braso ni Ruth Wilcox, inagaw ang jade pendant mula sa mga kamay nito, at inihagis ito sa halaman, sabay sabing, "Binabati kita sa iyong bagong kayamanan, Palm." Pagkasabi nito, hinailan niya si Ruth Wilcox at nilisan nila ang kwadra. "Bakit mo nasabi na isa siyang halaman?" Pagkalabas ni Ruth Wilcox ng kwadra, halatang nadismaya siya. Sa halagang 30,000 yuan lang, wala siyang pakialam kung tunay ito o hindi basta't napapasaya siya nito. Ngunit sa huli, sinira ni Yusuf Zoc ang lahat. "Kahit ikaw, bilang MS. Wilcox, kailangan mong siyasatin mabuti ang mga bagay bago bumili, pero nakita mo ba yung lalaking nag-inspection? Hindi man lang siya tumingin bago direktang nagbayad, halatang halaman siya, huwag kang magalit. Malawak ang merkado, pumili tayo ng iba, tutulungan kitang bumili. Hindi mo naiintindihan, ano ang maitutulong mo sa akin na bilhin?" Sumulyap si Ruth Wilcox kay Yusuf Zoc. Kasabay nito, naramdaman niyang may katuturan ang pangangatwiran nito, sa katunayan, inalok nga ng lalaking iyon ang pera ng hindi man lang tumitingin, na parang ginagawa talaga ng isang halaman. Kaya naman, nagsimulang maglaho ang kanyang pakiramdam ng pagkadismaya. "Pipili ako ng mas maganda para sa iyo, tara na, umalis na tayo." Si Yusuf Zoc, na wala nang pakialam sa kagandahang asal ng mga lalaki at babae, ay hinawakan ang kamay ni Ruth Wilcox at nagpatuloy sa paglakad. Bahagyang namula ang mukha ni Ruth Wilcox, ngunit hindi niya inalis ang kanyang braso, pangunahin na dahil sa masyadong siksikan sa kalye. Kung magpapatuloy si Yusuf Zoc, talagang hindi niya makakasabay. "Ito, puro jade artifacts, tingnan mo, mas marami pa rito kaysa sa mayroon ang matandang iskolar." Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, umupo si Yusuf Zoc sa harap ng isang stall na puno ng mga jade artifact. Ang stall na ito ay walang laman kundi mga jade artifact. Mayroong lahat ng uri ng mga bagay, tulad ng mga jade pendants, mga pulse earrings na jade, mga singsing na jade, mga bote ng jade liquor, mga kahon ng jade, mga hikaw na jade at maging isang jade mortar, ang uri na ginagamit sa pagdurog ng bawang. Hindi naman pangit itong singsing na jade, mukhang antigo, at ang ganda rin ng kahon ng jade.
Tila nagustuhan ni Ruth Wilcox ang lahat ng nakita niya, ang paghipo rito at doon. At sa sandaling iyon, inabot ni Yusuf Zok gamit ang kanyang telekinesis ang mga jade artifact na ito. Sa totoo lang, sa kanyang mga mata pa lamang, pakiramdam niya ay mga antigo lahat ng mga gamit at tila napakahalaga. Total, bilang isang tagalabas, paano niya maiintindihan ang mga antigo? Kaya naman, gusto niyang subukan at gamitin ang kanyang telekinesis para makita kung may makikita siyang kakaiba sa loob ng mga jade artifact na ito. Pagkagamit ni Yusuf Zok ng kanyang telekinesis sa lahat ng jade artifact sa stall, may napansin agad siyang kakaiba. Sa mga gamit sa pwesto, ang lusong bawang at isa sa mga hikaw ang namukod tangi sa iba, dahil mayroon silang kakaibang aura. Oo, aura. Malinaw na naramdaman ng kanyang telekinesis ang kakaibang presensya na nagmumula sa semento at sa hikaw na iyon. Ang iba pang mga jade artifact ay tila walang buhay, walang makikilalang mga disenyo at walang mga espesyal na katangian na masasabi. Ngunit ang lusong iyon para sa pagdurog ng bawang, hindi lamang may pinong detalyadong tekstura kundi naglalabas din ng hibla ng espiritual na enerhiya. Oo nga, espiritual na enerhiya. May lumang kasabihan na ang jade ay espiritual, at ang jade ay maaaring magbigay ng sustansya sa mga tao, ngunit bakit kayang magbigay ng sustansya ang jade? Ito ay dahil ang ilang mga jade ay nagtataglay ng isang uri ng espiritual na enerhiya. Ang garapon ng bawang ay tiyak na gawa sa mataas na kalidad na jade. Kung tungkol naman sa mga palawit sa tainga, mayroon din silang kakaibang aura, ibang-iba sa garapon ng bawang, hindi espiritual na enerhiya, kundi isang sinaunang uri ng enerhiya. Ang tekstura ng mga palawit sa tainga ay pangalawa lamang sa garapon ng bawang, ang mga ito rin ay gawa sa mataas na kalidad na jade. Hindi nagpakita ng gulat na ekspresyon si Yusuf Zok, ni hindi niya sinasadyang ituon ang pansin sa garapon ng bawang at mga palawit sa tainga. Sa halip, sinundan niya si Ruth Wilcox, na pumipili ng mga pulse ares at singsing sa hinlalaki. Boss, magkano itong pulse ares at singsing na panghinlalaki? Matapos ang mahabang pag-iisip, pumili si Ruth Wilcox ng isang maitim na berdeng pulse ares at isang singsing na jade na panghinlalaki na gawa sa taba ng tupa. Ang pulse ares ay 40,000, at ang singsing sa hinlalaki ay 18,000, walang pagtatawad. Ang nagtitinda ay isang binata, mga 25 o 26 na taong gulang. Bihasa sa detalye ang lahat ng mga may-ari ng pwesto rito, at agad niyang nakilala si Ruth Wilcox bilang isang gastador dahil sa kakaiba nitong aura. Maganda at bata, na may kahanga-hangang anyo, malinaw na siya ang tipo ng taong mayaman at maganda, ang tipong hindi nababahala sa pera. Kaya naman, nagtakda ang nagbebenta ng mataas na presyo. Oh, tumangala lang si Ruth Wilcox kay Yusuf Zok. Ang tingin nito ay nagpapahiwatig na gusto niya itong makipagtawaran, dahil hindi talaga siya marunong makipagtawaran. Sa sandaling iyon, yumuko si Yusuf Zok, inilagay ang garapon ng bawang at ang pares ng palawit sa tainga sa tabi ng pulse ares at singsing sa hinlalaki, at itinaas din ang isang daliri, na sinasabing, 4 na bagay, bibigyan kita ng 4,000 para sa lahat ng iyon. Kung gusto mong ibenta ang mga ito, babayaran kita ng direkta. Kung hindi, patuloy kaming maghahanap. 4,000. Binata, huwag na nating pag-usapan kung anong klaseng material ang mga jade na ito. Kahit nagawa ang mga ito sa mga tirang bagay, nagkakahalaga pa rin ang mga ito ng hindi bababa sa 8 hanggang 10,000, tama ba? Teka, wala akong pasok buong araw ngayon. Kunin mo ang 4 na bagay na ito sa halagang 30,000, at iyon na. Sa totoo lang, sapat lang ang kinikita ko para sa mga gastusin sa pamamasyal. Nakuha ko na ang mga ito, at sapat lang ang kinikita ko para sa tiket ng tren na papunta at pabalik para sa inyo. Umiling si Yusuf Zok, maaari ko lang itong iangat sa 5,000, 5,000 para sa 4 na item. Kung ayaw mong magbenta, kalimutan na natin yan. Hindi ko talaga maibebenta ang mga yan sa halagang 5,000, sigurado yan. Hindi mo naman ako pwedeng asahang matalo, di ba? Agad na umiling ang tindero. Kung gayon, kalimutan mo na lang iyon. Nagkunwaring tumayo si Yusuf Zok, na parang aalis. Sige, 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 isipin mo na lang na malas ko ang araw na ito. Kunin mo na lang sa halagang 6,000, kailangan na kailangan ng pamilya ko ang pera.
Nang makitang paalis na si Yusuf Zoc, agad na ibinaba muli ng batang tindero ang presyo niya, mula 30,000 ay naging 6,000, na halos nalugi pa nga sa pamasahe sa tren. Sige, gawin natin iyan. Kumuha si Yusuf Zoc ng isang tumpok ng 100 yuan na perang papel, nagbilang ng 4,000 na itatago, at iniabot ang natitirang 6,000 sa batang tindero. Binata, narito ang aking business card. Kung may kailangan ka sa hinaharap, tawagan mo lang ako. Iniabot ng batang tindero ang kanyang business card. Okay, kinuha ni Yusuf Zoc ang Pulse Ares, singsing na panghinlalaki, garapon na may bawang, at mga palawit sa tainga. Inilagay ang mga ito sa isang paper bag mula sa gilid ng kwadra, at kasama ang isang tuwang-tuwa ngunit naguguluhan na si Ruth Wilcox, bumalik siya sa karamihan. 4 na bagay, at ibinente niya talaga sa amin ang mga iyon sa halagang 6,000 lang. Gusto niya ng 58,000 para lang sa 2 bagay kanina. Napakalaki talaga ng kanilang tubo. Matapos maglakad ng medyo malayo, hindi napigilan ni Ruth Wilcox na mapabulalas. Kung hindi nakipagtawaran si Yusuf Zoc, malamang kikita sana ng libo-libo ang batang tindero sa kanya, di ba? Malamang ay wala pang 500 ang nagastos niya para makuha ang 4 na bagay na ito. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Kahit ano pa ang material, ibig sabihin ay walang anumang mahalaga sa kanyang pwesto, puro panlilinlang lang. Kung gayon, bakit mo binili iyan? Sumulyap si Ruth Wilcox kay Yusuf Zoc nang nakakunot ang noo, at saka, ano ang kailangan mo sa mortar na iyan? Lusong sa dibdib. Anong lusong sa dibdib? Naguluhan si Yusuf Zoc. Yung garapon, hindi mo ba alam? Iyan ang ginagamit sa pagdurog ng mga halamang gamot sa tradisyonal na medisinang Chino, na siyentipikong kilala bilang breast mortar. Nakakita na ako ng isa dati, sa bahay ni Jerome Hart. Hindi ito garapon ng bawang, kundi para sa pagpukpok ng gamot. Biglang napagtanto ni Yusuf Zoc. Tunay nga, ang isang garapon para sa pagdurog ng bawang ay hindi gagawa ng ganoon kagandang jade, mas makatuwiran na ngayon na para na rin ito sa gamot. Balot ng bawang. Hindi ako makapaniwalang naisip mo yan. Hindi napigilan ni Ruth Wilcox ang matawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 69, tunay na hindi maaasahan. Hindi alam ni Yusuf Zoc ang halaga ng garapon at mga hikaw na may bawang, ngunit naisip niya na ang kanyang binili ay tiyak na hindi naman mahal. May oras pa, at hindi pa nagsasawa si Ruth Wilcox sa paghahanap, kaya nagpatuloy sila sa pagtingin-tingin sa iba't ibang mga pwesto. Maya-maya pa, nakakita siya ng isang mukhang sinaunang Pulse Ares na jade na katulad ng mga hikaw. Hindi niya maintindihan kung maganda o pangit ang kalidad, pero nakita niya na napakapino ng tekstura ng jade, kaya direkta niya itong pinag-usapan at binili sa halagang 3,000 yuan. Pumili rin si Ruth Wilcox ng ilan pang jade artifacts, na tila may espesyal na pagkahilig sa jade. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, pagbalik nila sa parehong daan, may dala na silang 3 shopping bag na puno ng iba't ibang jade artifact. Siyempre, karamihan ay binili ni Ruth Wilcox, at ilan lamang ang binili ni Yusuf Zoc. Gayunpaman, binili niya ang mga iyon matapos suriin gamit ang telekinesis at paniwala ang mga antigo ang mga ito bago ginastos ang pera. Nang makaalis na sila, nagdala sila ng 100,000 na pera, at pagkatapos bumalik sa kotse at maingat na magkalkula, napagtanto nilang nagastos na nila ang mahigit 80,000, halos 70,000, sa katunayan. Ms. Wilcox, may kailangan akong linawin, sabi ni Yusuf Zoc, sabay lingon kay Ruth Wilcox matapos nilang bilangin ang kanilang mga gastusin. Ang mga gamit sa bag na ito ay pawang mga bagay na napagdesisyonan kong bilhin mismo, kaya wala silang kinalaman sa iyo. Tungkol naman sa pera, babayaran namin ang eksaktong halaga, para mapanatiling malinaw ang mga account. Ano, hindi mo binili ang mga iyon para sa akin? Nabigla si Ruth Wilcox nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc. Hindi naman siya naging kuripot sa pera ng hapong iyon, gumastos ng hindi bababa sa 30 hanggang 40,000, na inakala niyang para sa kanya. Pero ngayon, inangkin ni Yusuf Zoc na mga binili niya ang mga iyon. Ang kuripot na ito, na nangahas gumastos ng 30 hanggang 40,000 para sa mga jade artifact mula sa isang tindahan sa kalye. Handa siyang gumastos ng ganoon kalaki.
May kilala akong kaibigan na nangongolekta ng mga bagay-bagay, pagbalik ko sa kabisera, ipapadala ko ang mga ito sa kanya para ibenta. Dapat kumita ako, hehe. Hindi ako nangongolekta ng mga ganito. Ikaw, plano mo ba talagang ibenta ang mga iyon? Na walang masabi si Ruth Wilcox. Plano talaga ni Yusuf Zoc na ipagpalit ang mga jade artifact. Napaisip siya kung paano niya naiisip ang bagay na iyon. Hindi ba't inihahanda niya ang sarili niya para sa isang malaking pagkalugi? Oo, at tungkol sa mga hikaw na iyon kanina, pati na rin sa jade ruyi na binili ko kalaunan, maganda ang kutob ko tungkol sa mga iyon. Ang mga bag ni Yusuf Zoc ay puno ng mga bagay na may sinaunang aura, samantalang, sa lahat ng mga napili ni Ruth Wilcox, isa lamang sa mga unang hikaw at ang jade ruyi na binili niya kalaunan ang may parehong dating. Sa katunayan, gusto sana siyang tulungan ni Yusuf Zoc na bumili ng ilang mga bagay na may sinaunang aura, ngunit wala sa mga pinili niya ang pumukaw sa atensyon ni Ruth Wilcox. Hindi niya nagustuhan ang hitsura ng mga ito o ang kalidad ay tila hindi maganda para sa kanya. Kalaunan ay hinayaan siya ni Yusuf Zoc na gawin ang gusto niya dahil hindi naman siya kapos sa pera. Kung gumastos siya ng 100,000 para sa kanyang lolo, malamang ay handa itong bigyan siya ng 10 milyon. Malapit na ang oras, tara na, pumunta na tayo kay Hilo, sabi ni Ruth Wilcox. Malamang hindi ka makakasama sa akin sa pagkain, kaya maghanap ka na lang ng makakainan mo ng mag-isa, at ako na ang bahala sa pagkain mo. Nakuha ko, salamat, Ms. Wilcox, nakangiting sagot ni Yusuf Zoc. Ang Hilo, isang Italianong restaurant, ay matatagpuan sa ika-56 na palapag ng Jinmao Tower sa Pudong New District. Bagamat hindi pa nakapunta roon sina Yusuf Zoc o Ruth Wilcox dati, nadaanan na nila ang Jinmao Tower kanina, kaya madali nila itong natagpuan. Pagsapit ng 17 minuto pasado alas 6 ng gabi, nakarating na sila sa parking lot ng Jinmao Tower. Ang kanilang appointment ay alas 6:30 ng gabi, kaya si Ruth Wilcox ay 13 minutong mas maaga. Nilak ni Yusuf Zoc ang kotse at sinamahan si Ruth Wilcox papunta sa elevator. Pagkatapos ay pinanood niya itong pumasok sa restaurant sa ika-56 na palapag. Para sa kanya, sumakay siya pabalik sa elevator, naghahain si Hilo ng western cuisine, na talagang wala siyang hilig, kaya nagplano siyang maghanap ng malapit na fast food restaurant para sa mabilisang pagkain. Pagbaba niya ng elevator, nagpadala si Yusuf Zoc ng text message kay Ruth Wilcox gamit ang Apple phone na ibinigay nito sa kanya, "Tawagan mo ako kung may kailangan ka." Sumagot si Ruth Wilcox ng may, mabuti, at nakangiting mukha. Bumalik si Yusuf Zoc sa parking lot at sumakay sa kotse ngunit hindi agad umalis. Sa halip, tinawagan niya si Miles O'Brien sa Shijiazhuang. Sinagot ang telepono pagkatapos ng 2 ring, at nagtanong si Miles O'Brien, "Yusuf Zoc, kumusta na? Kailan ka babalik sa kabisera? Hindi dapat lumagpas sa 3 araw. Pero may gusto akong itanong sa iyo." Ang kaibigang si Yusuf Zoc na nabanggit kay Ruth Wilcox na may alam tungkol sa mga jade artifact ay si Miles O'Brien pala, dahil nagtatrabaho siya sa pagtatasa ng alahas, tiyak na malalaman niya ang pagkakaiba ng tunay at peking jade. Sumagot si Miles O'Brien, "Ano iyon? Sabihin mo lang sa akin." "Eto na nga, mayroon akong mga 100 piraso ng sinaunang jade, yung tipong antigo. Maaari ka bang makahanap ng mamimili para tulungan akong ibenta ang mga ito?" "Sinaunang jade, sigurado ka bang tunay ang mga iyon?" Nagdududang tanong ni Miles O'Brien. "Syempre, totoo sila. Nakuha ko ang mga ito sa palengke ng mga antigo sa Shanghai. Maaari mo silang tulungan na tasahin mamaya para malaman kung magkano ang halaga, at pagkatapos ay tulungan mo akong ibenta ang mga ito. Parang sinasabi ko sa iyo, ang 12 piraso ng sinaunang jade ay nagkakahalaga sa akin ng 30 o 40,000 yuan. 30 o 40,000 yuan lang." Matapos marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, nawalan ng imak si Miles O'Brien at mapait na napatawa, "Alam mo ba kung gaano kahalaga ang tunay na ancient jade? Hindi pa kasama rito ang 12 piraso, hindi ka man lang makakabili ng isa sa halagang 30 o 40,000 yuan. Bueno, maaaring hindi ganoon ang kaso. Ang iba ay iba, ako ay ako. Tulungan mo na lang akong ibenta ang mga iyon pagdating ng panahon."
Pagbalik ko, pwede ba tayong magkita sa kabisera? Ayos lang ba iyon? Ang pag-iisip sa mainit na katawan ni Miles O'Brien ay nagpakirot sa puso ni Yusuf Zoc. Ang mungkahi niya na magkita sa kabisera ay isa pala talagang imbitasyon. Baka kailangan ko pa ng kaunting oras bago ako pumunta sa kabisera, malumanay na sabi ni Miles O'Brien. Oh, nang marinig ang mga salita ni Miles O'Brien, nanlumo si Yusuf Zoc. Ang kaninang pananabik na namumuo sa loob niya ay nabuhos ng malamig na tubig, at ang kalat-kalat ng mga iniisip niya ay agad na naglaho. Baka kailangan ko munang maglaan ng oras para sa mga magulang ko. Kakapasok lang sa hukbo ang nakababata kong kapatid na babae sa timog hindi pa katagalan, kaya hindi sila maganda ang mood. Pupunta ako rito kapag libre ako pagkatapos ng ilang oras, sabi ni Miles O'Brien pagkatapos ng sandaling katahimikan, na nagpapaliwanag na kailangan niyang makasama ang kanyang mga magulang. Oo, sige, hindi na nagtanong pa si Yusuf Zoc o nagsalita pa, dahan-dahan lang siyang umiling. Sa huli, one-night stand lang pala ang namamagitan sa kanilang dalawa. Kahit malinis ang katawan niya at unang beses pa lang niya, isa pa rin itong mapusok na one-night stand. Matapos kumalma at pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay, malamang ay pinagsisihan niya ang mga ito. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ayaw na niyang patuloy na makita si Yusuf Zoc. Malamang ay mas lalo lang siyang natakot. Pagkatapos ng isa pang sandaling katahimikan sa telepono, si Miles O'Brien ang nagkusa na magsabi, tungkol sa mga piraso ng jade na iyan, kung hindi naman apurahan, hintayin mo na lang akong pumunta rito. Kung nagmamadali kang magbenta, tawagan mo ako pagbalik mo sa kabisera. May kilala akong tiyuhin doon na eksperto sa mga jade artifact. Matutulungan ka niya kung gayon. Oo, hindi naman mapilit. Hintayin natin hanggang sa makarating ka sa kabisera. Kung hindi ka sasama, hindi ako magbebenta. Nakangiting sabi ni Yusuf Zoc, na nagpagan ng loob. Sige, susubukan kong pumunta rito sa lalong madaling panahon, nagsimula ring tumawa si Miles O'Brien. Pagkatapos ng ilang mas matalik na pag-uusap sa telepono, ibinaba na ng dalawa ang tawag. At pagkatapos ibaba ang tawag, umiling lang si Yusuf Zoc habang nakangiti. Hindi talaga maaasahan ang one-night stand. Kuwait. Samantala, sa restoran ng Il Palazzo, nagkita na sina Ruth Wilcox at Tyler Nash. Dahil mas nauna pang dumating si Tyler Nash kaysa kay Ruth Wilcox, nakaupo na siya nang pumasok si Ruth Wilcox sa restoran. Ms. Wilcox, mayroon akong alak na nakaimbak dito sa kanilang restoran. Mayroon silang 2082 Lafite at isang Italianong hari ng mga pula, si Barolo. Alin ang gusto mong subukan? Sa sandaling ito, si Tyler Nash ay mukhang napakakisig sa suot niyang maitim na asol na suit, isang butenir na nakaipit sa kwelyo, may kantab ang buhok at walang bahid ng sapatos, na nagpapakita ng karangyan at kagandahan. Pwede ba akong pumiling huwag uminom? Nakangiting sabi ni Ruth Wilcox. Ano sa tingin mo? Tanong ni Tyler Nash na may kasamang ngiti. Sige, kain tayo ng Barolo. Gusto ko ang lasa nito. Pumitik si Tyler Nash at sinabing, sige, waiter, Barolo, dalhin mo ang bote ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 70, na droga. Mr. Nash, kung may anumang hindi angkop sa aming panukalang fengdo, pakipaliwanagan naman ako. Matapos uminom ng red wine, si Ruth Wilcox ang nagkusa na itaas ang kanyang baso, dahil alam niya na ang lahat ay nakasalalay kay Mr. Nash. Kung malalampasan niya lang ito, tunay ngang nagtagumpay siya. Perpekto naman, itinaas ni Tyler Nash ang kanyang baso at sinabing, ang dahilan kung bakit kita inimbitahan dito ngayon ay para batiin ka ng maaga. Para sa isang kaaya-ayang kolaborasyon, cheers. Para sa isang kaaya-ayang kolaborasyon. Ngumiti si Ruth Wilcox at nakipag-usap kay Tyler Nash sa mga baso, pagkatapos ay agad na inubos ang kanyang baso. Ang Barolo, isa sa mga sikat na alak ng Italia, ay may purong lasa, kaya pagkatapos uminom ng isang baso, alam ni Ruth Wilcox na ang bote na ibinigay ni Tyler Nash ay napakahusay. Nakangiting pinagmasdan ni Tyler Nash ang walang laman na baso ni Ruth Wilcox, ang mga labi ay kumukulot ng perpekto, at sinundan ang linya ng panga nito, sinulyapan din niya ang dibdib ni Ruth Wilcox. Sa paningin niya, si Ruth Wilcox ang kanyang biktima ng gabing iyon,
at ngayong nakapasok na ang biktima sa bitag, kinailangan na lang niyang maghintay ng kaunti pa bago niya masimulan ang pagpatay. Isa nga siyang baluktot na tao, isang taong walang pakialam sa kasarian. Hindi na kailangang sabihin na si Ruth Wilcox ay isang tunay na kagandahan, at ang pagsakop sa kanya ay magbibigay din ng kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Dapat mong malaman, ang kanyang katayuan, kayamanan, at lahat ng iba pa ay hindi maihahambing sa mga babaeng kilalang tao na iyon. Mahilig si Tyler Nash sa pangangaso ng mga magaganda, na may iba't ibang panlasa. Mas gusto rin niya ang pakikipagsapalaran at kapanapanabot na karanasan. Matapos silang bigyan ng droga, patulugin sa kama, at kunan ng litrato, ang isang mayamang babae tulad ni Ruth Wilcox, ang mayabang at mahirap abutin na uri, ay hindi na kailanman magsusumbong sa pulisya. Kahit na pinagsasamantalahan, tanging ang mga hinaing lang ang kaya niyang itago. Subukan mo ang steak dito, masarap talaga, sabi ni Tyler Nash habang nagsasalin pa siya ng kalahating baso ng alak para kay Ruth Wilcox. Ma'am, salamat po, Mr. Nash. Magalang na sagot ni Ruth Wilcox, na puno ng tuwa ang kanyang puso habang iniisip na kapag napirmahan na ang kontrata bukas, tunay na mapapanatili na niya ang kanyang sarili sa mainland. Tunay ngang masarap ang steak, saliw ng malumanay na musika, sinimulan nilang dalawa ang pag-usapan ang mga plano para sa pagpapaunlad ng resort. Hindi sinasadya, halos nakainom na si Ruth Wilcox ng 4 na baso. Sigurado siya sa kakayahan nitong uminom, hindi siya matatalo ng isang bote ng red wine, at dahil masaya siya ng araw na iyon, naisip pa niyang makipag-inuman ulit kay Yusuf Zoc matapos makipag-ayos kay Tyler Nash, yung tipong hindi ka titigil hanggat hindi ka lubusang nalalasing. Gayunpaman, makalipas ang halos kalahating oras, si Ruth Wilcox, na nakikipag-usap kay Tyler Nash, ay nagsimulang makaramdam ng init sa silid-kainan ng bahay. Nakaramdam siya ng init sa loob, medyo nahihilo dahil sa epekto ng alak, hinawakan ang kanyang mukha at medyo nilalagnat ito, at nakaramdam pa ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa na kumukulo sa kanyang dugo, na siyang dahilan kung bakit siya lubhang hindi komportable. Oo, iyon ay isang kakulangan sa ginhawa. Nasisiyahan si Tyler Nash sa usapan, kaya hindi na siya maaaring sumabad at kinailangan niya itong tiisin. Medyo namumula ang mukha mo, nararamdaman mo ba? Si Tyler Nash, na palaging nagmamalasakit, ay biglang tumigil at mukhang nag-aalala. Medyo, pakituloy po Mr. Nash. Dahil si Tyler Nash ang nag-host ng hapunan at may kailangan siya rito, hindi niya maipapayo na umalis na lang siya. Maghintay ka rito, ikukuha kita ng maligamgam na tubig. Tinanggal ni Tyler Nash ang napkin sa kanyang leeg, tumakbo papunta sa bar at sandaling nakipag-usap sa bartender. Nagsali ng bartender ng isang baso ng malinaw na tubig, at nang sandaling kinuha ni Tyler Nash ang baso, isang pulbos na inihanda niya ang dumulas sa pagitan ng kanyang mga daliri at natunaw dito. Dinobol na niya ang dosis, may droga sa alak at mas marami sa tubig, tiyak na mas malalasing pa ang isang tao kung doblehin ang dosis, hanggang sa punto na mawalan siya ng malay, isang panlilin lang na madalas niyang ginagamit. Uminom ka ng tubig, oras na. Pagkatapos mong uminom, iuuwi na kita, sabi ni Tyler Nash, sabay sulyap sa relo niya. Salamat, nauuhaw nga si Ruth Wilcox, kaya kinuha niya ang tubig at inubos ito sa isang lagok. Sige, pera na. Nahihirapan siyang tumayo, pero nang gawin niya iyon, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo na halos magpabagsak sa kanya sa sahig. Mayroon pa ring kaunting kamalayan sa kanya, na nagpaisip sa kanya kung bakit siya nahihilo pagkatapos uminom ng kaunti ng araw na iyon. Masyado bang matapang ang alak? O nagkaroon ng naantalang epekto? Ayos ka lang ba? Tulungan na kita. Mabilis na kumilos si Tyler Nash. Ay nalalayan pa rin ang braso ni Ruth Wilcox, ngunit nanatili pa rin ang kilos ng isang Maginoon nang hindi pinalalaki ang kilos, bagkus ay nagbigay lamang ng magaan na suporta. Hindi, salamat. Hindi siya hinayaang alalayan ni Ruth Wilcox, kaya bahagya siyang humakbang sa gilid, at nagpatuloy sa paglalakad. Pero, pagkatapos ng ilang hakbang, lumitaw ang mga ilusyon sa kanyang harapan. Nahihilo siya, parang umiikot ang mundo, at ang kanyang katawan ay tuluyang nawalan ng lakas, hanggang sa puntong hindi na niya magawang makapagsalita. Ms. Wilcox, anong problema mo?
Sa wakas ay nasalo siya ni Tyler Nash at tinulungang magpatuloy sa paglalakad palabas. Nakaranas si Ruth Wilcox ng mga halusinasyon at mga delusyon sa pandinig, pakiramdam niya ay mabigat ang kanyang katawan at hindi makatugon ang kanyang utak, hindi man lang makapagsalita. Ang kanyang kamalayan ay lumalayo, o sa halip, ang kanyang subconscious ay wala na, tanging ang mga delusyon sa pandinig lamang ang natitira. Bagamat si Tyler Nash, na sumusuporta sa kanya, ay patuloy na nagpapahayag ng kanyang pag-aalala, lihim naman siyang labis na natutuwa. Kung pagsasamahin, kahit ang isang Diyos ay mapapatay ng dalawang droga niya, lalo na ang isang mahinang babae. Sa Taiwan, nariyan ang mayamang si Errol Cook, pero ang mga aphrodisiac na ibinebenta niya ay mga murang produkto, hindi kasing husay ng gawa mismo ni Tyler. Siyempre, lahat ng babaeng na droga sa ganitong paraan ay nakakaranas ng parehong pagkawalan ng konsensya. Napanood ni Tyler Nash ang mga video ni Errol Cook at nakita niya ang kalagayan ng mga babaeng bida sa mga videong iyon. Noong naging biktima sila ni Errol Cook, ang kanilang mga reaksyon ay palaging pareho, walang sigla, parang mga lasenggo, madaling manipulahin niya. Si Ruth Wilcox, na parang lasing, ay sinamahan papasok sa elevator ni Tyler Nash, na sa sandaling iyon ay hindi siya sinamantala dahil sa dalawang dahilan. Una ay may mga kamera sa loob ng elevator, at pangalawa, hindi pa siya lubusang nalulong sa droga. Nanatili siyang kalmado at mapagmalasakit, ang perpektong Ginoo hanggang sa huli. Maya-maya lang ay bumaba na ang elevator. Tinulungan niya si MS. Lumabas ng gusali si Wilcox. Phew! Umihip ang simoy ng hangin sa gabi ngunit walang nagawa para magising si Ruth Wilcox. Tuluyan siyang bumagsak sa mga bisig ni Tyler Nash. Bumubulong ng walang katuturan, gumagalaw ang kanyang bibig ngunit walang kamalay-malay kung ano ang sinasabi. Sa totoo lang, hindi niya alam ang sinasabi niya, hindi nakikipagtulungan ang dila niya. Kuwit. Samantala, sa parking lot, hindi kumain si Yusuf Zoc dahil gusto niyang kumain ng street food ng gabing iyon at umaasang hihintayin niyang lumabas si Ruth Wilcox para maisama niya ito. Pwede silang uminom ng ilang tall beer, hindi ba't masaya iyon? Kaya, matyaga siyang nakaupo sa kanyang kotse at hinintay si Ruth Wilcox. Gayunpaman, nang humugat siya ng isa pang sigarilyo, sinindihan ito, humitit ng malalim, at hinaypan ang isang smoke ring, biglang, pababa ng hagdan ng malaking beranda, dalawang pamilyar na figure ang bumaba. Nakilala niya si Tyler Nash ng umagang iyon at lubos siyang humanga rito, dahil palihim niya itong napanood ng maraming beses gamit ang telekinesis. At kung tungkol naman kay Ruth Wilcox, alam na alam niya ang bawat damit, bawat sapatos na suot nito. Sino pa kaya ang maaaring bumababa ng hagdan kung hindi sina Tyler Nash at Ruth Wilcox? Maliban na lang, si Ruth Wilcox ay kalahating binubuhat pababa ng hagdan, at mukhang gaskosan ang kanyang damit, na parang nakasandal siya kay Tyler Nash. Putek, pagkakita sa eksenang ito, nakaramdam si Yusuf Zoc ng pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo, at kasabay nito, agad niyang naintindihan ang nakatagong mensahe sa pagtawag ni Knox Nash kay Ruth Wilcox kanina, lumalabas na walang mabuting intensyon si Tyler Nash, ang pagdadroga o paglasing kay Ruth. Sigarilyo sa bibig, bigla siyang sumugod na parang isang putok.